Isang biologist ang unang nagpakain sa Indominus Rex at isiniksik ang kamay niya mismo rito. Habang umaalingaw ang tunog ng mga napuputol na daliri, sumabog siya sa walang hanggang tawa. Kahit na nakatayo ang kanyang kasamahan sa malapit ay hindi ito kumikilos upang pigilan siya. Sa halip, binubuksan nila ang isang bote ng champagne upang magdiwang dahil sa wakas ay nakabuo na ang tao ng Indominus Rex. Ngunit habang pinapanood ang lahat ng ito, nanigas si Leo sa kinatatayuan at halos mawala ng kontrol sa kanyang pantog. Pareho ang eksenang ito sa isang clip na napanood niya mula sa Jurassic Park, eksaktong pareho. Kung tama ang kanyang naaalala, upang maiwasan ang aksidente, noong una ay nag-iingat ang Jurassic World na magtago ng isang lalaking Dominus Rex at isang babaeng Dominus Rex. Kinain ng babae ang lalaking iyon at siya ang naging lalaking iyon. Sa sandaling akala ni Leo na siya ay tuluyang kapos na, biglang may lumitaw na panel sa harap niya. Ang Gene Fusion Simulator, ang eksaktong laro na nilaro niya sa kanyang nakaraang buhay. Sa pamamagitan ng panghuhuli ng ibang hayop, maaari niyang maabsorb at maisama ang kanilang mga gene. Gene ng T-Rex, lakas ng kagat. Gene ng Raptor, bilis sa pagtakbo. Gene ng Giganotosaurus, parang buhangin na serrations. Gene ng Pusit, pagbabago ng kulay at mabilis na paglaki. Gene ng Viper, pakiramdam ng init. Maingat na inililista ni Leo ang bawat kakayahan ng gene na mayroon siya ngayon. Alam niya na ang pangunahing prioridad niya ngayon ay manatiling nakatago at lumago sa anino. Pagkatapos ay tumakas siya mula sa parke dahil ayon sa takbo ng kwento, sa huli ay babagsak ang Jurassic World sa kaguluhan dahil sa Indominus Rex at ang Nublar Island ay masusunog kapag sumabog ang nakatenggang bulkan. Samantala, pumasok si Dr. Henry na nakangiti, may dalang 2 piraso ng sariwang karne. Ang Indominus Rex ang kanyang obra maestra, tiyak na magdadala ng malaking kita sa Jurassic World. Ngunit nang siya ay magpapakain sa babaeng Indominus Rex, biglang umatake ang hatchling, binuksan ang bibig nito na may mga pira-pirasong parang buhangin na parang mga ngipin, at sinunggaban ang kamay ni Dr. Henry. Halos maalis na ang mga daliri. Ha, ganito na ang tama. Patay na ang dugo sa kanyang kamay, ngunit hindi nagbabago ang ekspresyon ni Dr. Henry. Sa katunayan, lalo pang lumalapad ang ngiti niya. Nararamdaman ni Leo mismo ang matinding kalupitan ng babaeng Indominus Rex. Mula nang siya ay ipanganak, kitang-kita ang kanyang kasakiman, kailangan niyang lumaki ng mas mabilis, kung hindi ay wala siyang laban sa kanya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon niyang kumain ng hilaw na karne, ngunit ang panlasa ng kanyang dinosaur ay ginagawang nakakagulat na kasiya siya ang bawat kagat. Kinokonsumo mo ang baka, gene points plus 0.2. Pagkatapos siyang mapuno, nakalikom si Leo ng isang gene point. Nagsusugat siya sa kamay, nakatitig ng malalim, at ginamit niya ang isang gene point sa mabilis na paglaki ng gene ng pusit. Ang mga pusit ay may napakabilis na cycle ng buhay, ngunit sobrang bilis ang kanilang paglaki. Ang dambuhalang pusit ay umaabot sa buong pagtanda sa loob lamang ng 50 araw. Ito ang eksaktong kakayahan na pinakakailangan ni Leo sa ngayon. Sa pamamagitan ng mabilis na paglaki, magkakaroon siya ng tunay na paraan upang maprotektahan ang sarili. Lumipas ang 3 araw na parang isang kisap mata. Sa wakas, nakalikom si Leo ng 10 gene points. Ibinubuhos niya ang lahat sa kakayahan ng gene ng pusit na mabilis na paglaki. Sa sandaling umabot sa maximum ang bar ng gene points, isang pagbugso ng init ang sumiklab sa kanyang loob. Ang gene ng pusit ay umakyat na sa antas 2. Ang bilis ng paglaki ay tumaas ng 2 beses. Masaya si Leo. Tama ang kanyang instinct na unahin ang pag-upgrade ng kakayahang ito. Si Gray ay may dalang gene ng pusit at ang mabilis nitong paglaki. Pero ngayon, doble ang bilis ng paglaki ni Leo kaysa sa kanya. Sa mas malaking at mas makapangyarihang katawan na pinagsasama ang katalinuhan ng isang kaluluwa ng tao, wala nang dapat katakutan si Leo mula sa kanya. Makalipas ang ilang araw, parehong inililipat ang Indominus Rex sa Jurassic World upang maiwasan ang pagtakas. May mga nakatanim na tracking chip sa kanilang dalawa. Sa panahon ng paglilipat, si Leo ay nakulong sa isang selyadong sikip na kulungan buong biyahe. Nagmumukhang masakit na sa pakiramdam ni Leo na hindi siya tinitingnan ng mga tao bilang isang buhay na nilalang. Wala siyang ibang magagawa kundi maging kasangkapan para sa kanilang kita. Kung hindi na siya tao, kailangan niyang maging handa na tumindig laban sa sangkatauhan. Makalipas ang ilang oras, sabay na dinala si Leo at Gray sa Paddock 11, ang pinakatuktok na kulungan sa Jurassic World. Ang paddock ay napapalibutan ng mga pader na reinforced concrete na 12 metro ang taas. May isang observation deck na gawa sa tempered glass na nakalinya sa gitnang palapag. Sa loob ng paddock, isang makapal na tropikal na gubat ang kumakalat sa bawat direksyon. Alam ni Leo na dito na magiging tahanan niya at ni Gray mula ngayon. Pangalan lang ang home. Sa totoo lang, ito ay isang kulungan, napakataas na mga pader sa lahat ng panig tulad ng isang palakan na nakatira sa ilalim ng balon. Kahit isang tabi si Gray, nararamdaman ni Leo na kung manatili siya dito ng matagal, matutuliro rin siya, pero masyadong maaga pa para makatakas ngayon. Kahit pa makalabas siya, madali namang maibabalik siya ng mga tao sa labas. Galit na galit si Gray nang pumasok siya, nagwawala sa paligid ng kulungan, sinisira ang mga pader gamit ang kanyang mga ngipin at kinakalyo ito ng kanyang mga kuko. Samantala, tahimik na nilalakad ni Leo ang paligid, sinusuri ang kabuuan at tinatanggap ang lahat.
Nang tumingin siya pataas sa observation deck, hindi makita ng kanyang hubad na mata ang salamin na isang paraan lang ang nakikita, ngunit gamit ang kanyang gene ng Vipers na pangsensitibo sa init, malinaw niyang nadarama ang infrared ng mga senadoryas ng init na nagmumula sa ilang tao sa kabilang panig. Walang ideya ang mga tao na ito. Habang nakatitig sila sa kawalan, nakatitig din ang kawalan pabalik, hindi nila pinapansin si Leo. Ayon sa kanyang pagtaya, 1 linggo na mula nang siya ay ipanganak ngayon, gen ng T-Rex. Ang bite force ay umakyat na sa antas 2. Lakas ng kalamnan tumaas ng 2 beses sa normal. Sa mga nakaraang araw, halos lahat ng naipong gene points ay napunta sa lakas ng gene ng T-Rex. Hinuhugot ni Leo ang kanyang pano ng mga estadistika. Pangalan, Leo. Edad, Indo-Rex. Lalaki, sa loob lamang ng 1 linggo, kapansin-pansin ang paglaki ng kanyang katawan. Kumpara kay Gray, ngayon ay 1 buong sukat ang kulang sa kanya, kahit na, hindi binababa ni Leo ang kanyang bantay kahit 1 segundo. May 2 opsyon lang siya ngayon, patayin siya at tuluyang alisin ang banta o dalhin siya sa ilalim ng kontrol. Sa kabilang bahagi ng kulungan, umaatungal si Gray ng galit, matapos tanggapin na hindi siya makakatakas, wala na siyang magagawa kundi sumuko. Biglang may pamilyar na ingay ng makina mula sa kabila ng pader, oras ng pagkain. Lumapit si Leo sa pagkain gaya ng dati, ngunit nakita niyang nauna nang nakuha ni Gray ang buong piraso ng lamp na sumisigaw sa kanya ng matalim at malinaw na babala. Ngayon, siya na ang nagbabantay sa pagkain niya. Ito ang kanilang unang tunay na pagkikita. Mahalaga ang pagpapakita ng dominasyon. Sa pelikula, palagi nang binubuli ang lalaking Indo-Rex ng babae mula sa simula hanggang sa kakainin siya nito. Sa laki at lakas na taglay niya ngayon, hindi na magpapakamaganda si Leo. Sumasugod siya ng isang malakas na hakbang at itinutulak ang panga niya diretso sa kanyang lalamunan. Si Gray ay matinding nakikipaglaban, kumakagat at kumakalabit ng walang pag-aatubili. Nauna si Leo, niyayakap ang kanyang lalamunan at hinihila papalayo. Binato niya siya palayo sa kanyang mga paa at pinadapa sa lupa. Nasa ilalim at hirap huminga, ipinipilit ni Gray na ngumiti, nakatayo ang leeg, tumatangging sumuko. Ang susunod ay isang masigasig at walang awa na pagbubugbog. Kahit na maliit pa rin si Leo, ang doble ng lakas sa bawat suntok ay higit pa sa sapat upang seryosong masaktan si Gray. Ilang minuto ang lumipas, si Gray na paulit-ulit na tinatamaan sa lupa ay sa wakas ay sumuko. Humarap siya sa likod, nakalantad ang tiyan bilang pag-amin. Kawawa naman. Wala ka talagang kwenta. Ngayon alam mo na kung sino ang namumuno. Pinapalaya ni Leo siya at bumaling upang kunin ang kanyang pagkain. Ang tamang pagsasanay sa isang hayop ay nagsisimula ng maaga. Nakahiga si Gray sa kanyang likod, walang imik, pinapanood si Leo kumain ng una ng hindi matapang na gumalaw, at biglang sumigaw. May permiso ba siyang lumapit sa pagkain? Tama, oras na para bigyan siya ng pangalan. Sa pelikula, ang pangunahing raptor na natame ng lalaking pangunahing tauhan ay tinawag na Blue. Ang babae na Indo-Rex ay may kulay abo-puting kaliskis, kaya Gray na lang. Mula noon, isang bagong gawain ang idinagdag sa araw-araw ni Leo, ang pag-insayo kay Gray. Lumilipas ang panahon. 3 buwan matapos silang ipanganak sa loob ng paddock 11, isang buhay na baboy ang ibinaba, nakatago sa makapal na mga halaman. Naghiwalay si Leo at Gray at tahimik na lumapit mula sa likod. Sa susunod na sandali, biglang sumabog si Leo mula sa taguan, kasing bilis ng kidlat, tinatahak ang hangin at bumagsak sa baboy. Napaatras ang baboy, umaatungal sa takot. Nakakagat si Leo sa leeg nito habang si Gray naman ay sumisid at kumagat sa tiyan ng baboy. Hindi nagtagal ay huminto na ang pag-ungol. Hinabol mo ang isang domestikong baboy. 5 gene points, maaaring kunin na gene ng domestic pig, matibay na pangangatawan, antas 1. Kunin, matibay na pangangatawan, hindi na bale. Idinaragdag ni Leo ang 5 gene points diretso sa mabilis na paglaki ng gene ng pusit. Sa antas na 3 beses ang bilis ng kanyang paglaki. Sa kasalukuyang lakas niya sa laban, madali niyang mapapatay ang isang leon, tiger, o leopard, pero hindi pa rin ito sapat. Ang tunay na kalaban ni Leo ay hindi ang mga ligaw na hayop, kundi ang mga tao. Hanggang hindi niya makontrol ang mga armadong sundalo, hindi niya isasaalang-alang ang pagtakas. Mabilis na nililinis ng parehong Indo-Rex ang baboy. Naririnig ni Leo ang paggalaw malapit sa observation deck gamit ang kanyang heat sensing. Ito ay si Dr. Henry, kasama ang isang matabang at bilog na tiyan na lalaki. Ang huli ay mula sa isang pribadong grupong mercenary. Ang pangalan niya ay Hoskins. Henry, ikaw ang nakagawa ng pinaka-perpektong makina ng pagpatay na nakita ng mundo. Pero ipinanganak ang 2 Indo-Rex na ito sa parehong oras. Bakit may ganitong kalaking agwat sa laki? Halos nanginginig si Hoskins sa sobrang kasiyahan. Isinama ko ang DNA ng pusit sa kanilang genome. Binibigyan nila ito ng pabilis na paglaki. Sa ngayon, malamang mas mataas ang konsentrasyon ng squid DNA sa lalaking Indo-Rex, kaya mas mabilis siyang lumalaki. Ipinaliliwanag ni Dr. Henry. Aba, mas maganda pa nga iyon. Mas lalo pang sumisilaw si Hoskins. Sa totoo lang, ang 2 Indo-Rex na ito ay ilan lamang sa mga unang prototype na nilikha ni Dr. Henry. Opisyal silang ginagamit bilang mga exhibit para sa Jurassic World.
Sa likod ng mga nakasarang pinto, ang plano ay gamitin sila sa mga operasyong militar. Kung gagawin ng Indominus Rex ang inaasahan, magpapatuloy si Dr. Henry sa mass production, magtatayo ng isang buong puwersa ng Indominus Rex na pang-atake. 10 buwan pagkatapos ng pagkasilang, lampas na sa 15 metro ang haba ng katawan ni Leo, habang 7.5 metro naman ang taas niya. Ang timbang niya ay dome oval sa 20 tonelada. Nakatugon na siya sa sukat ng sub-adult na babae na Indominus Rex na nakita sa pelikula. Bukod pa doon, ang bawat kakayahan ng gene ni Leo ay na-upgrade na sa level 5, tapos na ang kanilang pag-unlad. Gene ng T-Rex, lakas ng kagat, umuunlad sa pinahusay na kagat. Gene ng Raptor, bilis sa pagtakbo, umuunlad sa mataas na bilis na galaw. Iniangat ni Leo ang kanyang panel ng mga istatistika. Pangalan Leo, edad 10 buwan. Uri, Indominus Rex. Sa paghahambing, si Gray na 10 buwan ay may habang 7 metro, taas na 3.5 metro, at timbang na 4 na tonelada, 5 beses na mas maliit kaysa kay Leo. Panahon na para makalaya at muling makamit ang kanyang kalayaan. Ang pananatili dito ng mas matagal ay walang saysay. Una, masyadong kakaunti ang mga yaman. Ang araw-araw na rasyon na ibinibigay ng mga tao ay mahigpit na ipinagbabawal. Pangalawa, dahil sa matagal na pagkakulong sa isang saradong espasyo, tumanggi si Leo na ipilit ang sarili sa makitid na kulungang ito. Panahon ng paalisan ng bawat tao sa isla na ito. Wala nang matitira. Lumiko si Leo at sumigaw ng malakas kay Gray na kasalukuyang kumakain pa rin. Ang sigaw na iyon ang naging senyales. Nagsimula na ang operasyon. Sa pelikula, unang ginamit ng babaeng Indominus Rex ang infrared stealth ng kanyang gene na Palaka upang harangan ang infrared scanner ng padek. Pagkatapos ay iniwan niya ng mga bakas ng kuko ang pader na para bang siya ay umakyat palabas. Nagmadaling bumalik si Claire sa control room para subaybayan ang lokasyon ng babae, ngunit nadiskubre niyang matagal na siyang nagtatago sa loob ng padek at noong oras na iyon, pumasok na ang iba sa loob. Lumabas mula sa taguan ng babae, hinarang ang pinto ng serbisyo, pinilit ang mga gwardya na buksan ang pangunahing gate para makalabas at ganito siya nakalusot. Pero ang buong pangyayari ay nakasalalay sa swerte. Walang ganitong komplikasyon ang plano ni Leo na makatakas. Diretso siyang lalabas. Isang tingin lang sa gate na iyon ang kailangan niya. Wala nang pagkakataon na mapipigilan siya ngayon. Ang pagbagsak na ito ay nagdala ng 10 buwan ng pagkakakulong, pangmamaliit at matinding pagtitiis. Kahit ang banal na interbensyon ay hindi makakapigil dito. Nasa observation deck sina Miss Ronnie at Claire, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Sobrang nakakatawa naman. Ang lalaking Indominus Rex ay kakalabas lang sa gate at nakabasag palabas ng padek. Sinundan ni Gray si Leo palabas ng padek 11, agad sa kanyang likuran. Sa labas ng padek, may isang grupo ng mga manggagawa sa konstruksyon. Nasa labas na ang mga dinosaur. Lahat ay nagkagulo sa takot, tumatakbo para sa kanilang buhay. Pero isang manggagawa ay halos hindi pa nakakalayo. Bago pa man dumaan ang makapal at makapangyarihang buntot sa hangin, tinulak ang lalaki ng higit sa 10 metro at tumama ng malakas sa lupa, wala nang natira na buo. Walang awa si Leo sa mga tao. Isang hagod lang ng kanyang kumikislap na bakal na kuko at isa pa ang nawala. Pinatay mo ang isang tao. Gene ay may 2 puntos, tumaas si Leo at tinawa. Halos walang halaga ang oras niya. Mas masahol pa sa panghuhuli ng baboy. Si Gray sa likod niya ay sumabog sa kasiyahan. Tumalon siya ng isang hakbang, niyayakap ang isang manggagawa sa kanyang panga at nilamon siya ng buo. Sa loob ng kalahating minuto, ang lugar sa labas ng padek 11 ay naging gulo na, at ang 2 Indominus Rex na responsable ay matagal nang nakalayo. Nasa observation deck lang sina Mas Ronnie at Claire, ang tanging mga nakaligtas. Ipag-utos sa control room na subaybayan ang 2 Indominus Rex. Pagkatapos, makipag-ugnayan sa ACU, magpadala agad ng armadong koponan at dalhin sila pabalik. Utos ni Mas Ronnie. Sabihin sa ACU, armas na hindi nakamamatay lamang. Huwag silang saktan. Dalhin ng buhay. Iyan ay isang utos. Siguradong idinagdag niya ang huling bahagi na yon. Samantala, kumikilos si Leo ng matatag at makapangyarihang hakbang, dinadala si Gray palayo mula sa padek 11. Sa aktibong heat sensing ng kanyang Viper gene, bawat galaw sa loob ng 1 kilometro ay ganap na nakikita sa kanyang kamalayan. Habang siya ay gumagalaw, nararamdaman ni Leo na unti-unting nawawala ang bigat ng pagkakakulong sa kanya sa kauna-unahang pagkakataon. Hindi niya mapigil ang ibukan ng malaki ang kanyang mga braso. Ano ang nasa kabila ng dagat, kalayaan? Kailangan na. Ang pagtakas sa padek ay unang hakbang lamang. Darating ang pagtugis ng tao. Hindi ito maiiwasan. Panahon ng bigyan ng mga sobrang kampante na tao ng kaunting lasa ng tunay na kapangyarihan ng dinosaur. Ibinaba ni Leo ang kanyang braso, tinutukoy ang isang tiyak na bahagi sa kanyang kaliwang balikat at ipinasok ang matalim niyang kuko sa malalim. Isang chip, humigit kumulang sa laki ng hinlalaki ng tao, ang lumitaw sa kanyang hawak. Pagkatapos ay kinuha niya ang chip ni Gray mula sa kaliwang balikat niya sa parehong paraan. Ngunit hindi lang basta itinatapon ni Leo ang mga ito. Magagamit pa ang mga ito ng mas mahusay gamit ang sariling taktika ng tao laban sa kanila. Sa loob ng control room ng Jurassic World, dumating si Mas Ronnie na nanginginig pa at si Claire nang mabilis. Ang mga RFID chip na ipinasok sa parehong Indominus Rex ay nagbabalik ng kanilang lokasyon, mabilis na gumagalaw pa silangan. Kontrol ng Jurassic World sa ACU 1.
Labas na ang mga target na Indominus Rex, pinapayagan ng mga hindi nakamamatay na armas. Nakuha mo na, ang higit sa 12 na armado ng mga kasapi ng ACU isang ay sumagot ng sabay-sabay. Mabilis nilang isinusuot ang non-lethal na kagamitan, sumasakay sa dalawang off-road na sasakyan at umaalis. Ipinapakita ng pangunahing screen ang live feed mula sa ACU isa. Huminto na sila. Biglang ipinapakita ng chip tracking na pareho ng huminto ang Indominus Rex. Lahat ng unit bumaba ng sasakyan. Kumilos na. Sa utos, mabilis na bumaba ang armadong koponan mula sa mga sasakyan at maingat na sumusulong sa sinaunang gubat, armas nakahanda. Ang leader ng grupo ng ACU isang Asian na mercenary na may suot na tracking watch sa kanyang kanang palso. Tumatagos ang grupo sa isang banayad na dumadaloy na ilog. Tinitingnan ng leader ng grupo ang kanyang relo. Eksaktong nagkakatugma ang signal sa kanyang posisyon, ngunit wala ni isang palatandaan ng Indominus Rex sa paligid nila. Walang anomalya sa heat detection scanner. Kakaiba. Patuloy pang nag-iisip ang leader ng grupo tungkol dito nang may isang bagay na nagpahinto sa kanya. Tumaas ang kanyang kamao. Huminto ang grupo sa likod niya. Dalawang maputlang kulay abo na hugis ang lumitaw sa gilid ng kanyang paningin. Tumingin siya ng mas malapitan, hindi mga bato. Sila ay mga piraso ng hilaw na karne na natatakpan ng kulay abo na puting kaliskis at sariwa pa. Yumuko ang pinuno ng grupo at may kinuha. Iniikot niya ito. Naka-embed dito ang isang RFID chip na nananatiling kumikislap ng mahina at tuloy-tuloy na ilaw. Ano yon? Tanong ng tiyan ko. Nagtataka mula sa loob ng control room. Iyong mga iyon ang mga chip na ipinasok sa dalawang Indominus Rex. Sila mismo ang nagtanggal ng mga chip. Napatla si Claire. Tulo. Isang patak ng dugo ang bumagsak sa palso ng pinuno ng grupo mula sa itaas. Tumingin pataas ang pinuno ng grupo. Ang mga dahon sa itaas ay basang-basa sa dugo at ang kagubatan ay kumikilos ng walang hangin. Pagkatapos, sa paningin ng leader ng squad, isang malaking matalim na ulo ng reptilya ang biglang sumulpot mula sa taas ng mga dahon ng walang paunang babala. Sumunod ang buong nakamamanghang, makapangyarihang katawan nito, gulat. Nakatingin ang dalawang Indominus Rex sa maliliit na tao sa ibaba, malamig na pulang slit pupils na kumikislap ng matalim na yelong liwanag. Diyos ko, kaya nitong mag-camouflage. Tuluyang nawala ng malay ang isipan ng leader ng grupo. Halos hindi nakalabas ang salita sa kanyang bibig bago isang hakbang si Leo pasulong, binuksan ng malaki at sinunggaban ang itaas na katawan ng lalaki, nilamon siya ng buo. Hinabol mo ang isang tao. Gene points plus 3, kumpara noong una. Ang pagpatay sa mga armado na sundalo ay nagbibigay ng bahagyang mas maraming gene points. Nagtago si Leo gamit ang phantom camouflage ng gene ng pusit, kasabay ng multi-spectrum stealth ng gene ng punay. Malinaw na mahusay ang epekto. Sa loob ng control room, biglang huminto ang vital signs ng squad leader. Masrani, Claire, at lahat ng nasa kwarto ay nabigla at hindi makapagsalita. Bamuelta, bamuelta. Ang natitirang bahagi ng armadong grupo ay nagulat at mabilis na pinaputukan ang kanilang mga electric dart guns. Ngunit nang tamaan ng mga dart ang katawan ni Leo, ang kuryenteng dala nito ay nagdudulot lamang ng bahagyang kirot sa kanyang mga kalamnan, hindi naiiba sa isang banayad na kagat. Hindi pinapansin ni Leo ang mga dart at diretso siyang sumugod sa armadong koponan. Maraming sundalo na nahuli sa bilis ng kanyang pagbubuska ay nilipad palayo sa lakas ng kanyang pag-atake. Itinulak sa hangin sa malawak na arc bago bumagsak muli sa lupa, bawat bahagi ng Indominus Rex ay isang mapanganib na armas. Sa loob ng 5 minuto, lahat ng higit sa 10 sundalo ay nagwakas na. Ang huling nakaligtas na sundalo ay nanunood habang nahuhulog ang kanyang mga kasamahan isa-isa at tuluyang sumabog ang kanyang tiwala. Inilalabas niya ang kanyang sandata at tumakbo. Ngunit sa sandaling siya ay lumingon, ang mas maliit na babae na Indominus Rex ay nasa harap niya. Puno ang panga na parang pangil na pumapalibot sa kanyang paningin, papalapit ng papalapit at saka ito bumubukas ng biglaan at wala na siyang nakikita. Sa pagkumpleto ng misyon sa mga sundalo, nakalikom na si Leo ng higit sa 50 gene points. Sa ngayon, hawak niya muna sila. May iba pa siyang plano para sa mga puntong ito. Sa loob ng control room, unti-unting humihinto ang bawat vital sign sa screen. Tahimik na tahimik ang silid. Patay na silang lahat. Anong gagawin natin ngayon? Isang kawani ang nagtatanong ng nanginginig ang boses. Sa dalawang Indominus Rex, tuluyan na nating nawala ang kanilang lokasyon. Lumiko si Claire kay Masrani. Makipag-ugnayan sa ACU 2. Umalis na agad. Buong leave na bala. Hanapin ang buong parke. Hanapin ang dalawang Indominus Rex at patayin sila. Walang pagpipigil. Wala nang magagawa si Masrani kundi magbigay ng utos. Ang dalawang Indominus Rex na ito ay ganap na walang kontrol. At upang maiwasan ang mas malaking sakuna, kailangang patayin sila. Sumisilay ang sikat ng araw sa mga unti-unting naglalagas na punong kahoy, nagbubuhos ng gintong liwanag sa gilid ng gubat. Sa paghakbang pababa sa timog, sa wakas ay nakalampas na sina Leo at Gray sa linya ng mga puno. Isang ulo ang sumasaklaw sa malawak na kalawakan hanggat makikita ng mata. Ang zone ng mga herbivoro, Brachiosaurus at Apatosaurus naglalakad sa malayo. Triceratops at Parasaurolophus ay kumakalat sa mga kawan, at ang Ankylosaurus ay naglalakad ng mabagal na may buong katawan na nakasuot ng armor. Para sa isang Indominus Rex, ito ang kanilang paboritong pook panghuhuli. Nakipagsanib na si Leo ng maraming gene pero malayo pa rin siya sa ganap na pagkumpleto.
May mga kulang. Ang depensa ang kanyang pinakamalaking kahinaan sa ngayon. Para mapunan ang agwat na iyon, kailangan niya ng mas maraming gene fusion at mas malakas na kakayahan. At ang unang target ay napili na. Nakatuon si Leo sa tatlong Ankylosaurus na naggagatas sa malapit. Pinipilit niya ang parehong likurang mga paa sa lupa. Ang kanyang napakalaking katawan ay sumugod pasulong, humahampas sa hangin, papalapit sa pinakamalapit na Ankylosaurus. Sa wakas napansin ng mabagal na tumugon na Ankylosaurus ang banta at nagsisikap na tumakas. Kumakatok ang lupa habang nilalapitan ni Leo ang huling Ankylosaurus sa grupo sa ilang malalaking hakbang. Isang marahas na banggaan ang nagpagulong dito ng paarap, ang walang protektang tiyan, ang isang mahina nitong bahagi, ay nahahayag. Hinawakan ni Leo ang kanyang panga ng walang pag-aatubili. Nananatili ang Ankylosaurus sa buhay, ngunit hindi ito magtatagal. Hindi tumitigil si Leo dyan. Lumiko siya at hinabol ang dalawa pa. Nakikita si Leo na paparating pa rin, tumigil na ang dalawa pang Ankylosaurus sa pagtakas. Ibinato nila ng buong lakas ang kanilang malalaking club ng buntot, tinatamaan ng matindi ang mga binti ni Leo. Ang buntot ng Ankylosaurus ay hindi biro. Isang malinis na tama ay pwedeng makabasag ng buto at makasira ng kalamnan. Tinatanggap ni Leo ang liksi ng gene ng raptor, binabasa ang pag-ikot bago ito tumama at umatras ng tama sa oras. Nang mabaygo ang kanilang atake, ginamit niya ang parehong galaw, binabelang ang isa pang Ankylosaurus sa likod nito. Isang hagod ng kanyang matalim na kuko ay binasag ang tiyan na parang punit na tela. Hindi rin makakatakas ang huling Ankylosaurus. Sinasama nito ang mga kasama, nakalapag ng magkakatabi, nananahimik na. Pinagbuno mo ang isang Ankylosaurus. Gene points plus 150. Maaaring kunin ng gene ng Ankylosaurus, antas isa ng baluti ng buto, kunin. Hindi nag-aatubili si Leo. Kumpirmahin. Sa susunod na sandali, sumabog ang mga alon ng matinding init mula sa kailaliman ng kanyang mga buto. Kitang-kita ang pagbabago sa mga kaliskis ni Leo. Ang kulay abo-puting baluti sa buong katawan niya ay lumalapat at tumitigas, nagkakaroon ng densidad na parang buto. Isang patong ng keratin ang nabubuo sa ibabaw at mga hanay ng matutulis na parang tibak ng mga spine ang sumisilip. Tapos na ang pagsasanib ng gene ng Ankylosaurus. Buong puso nitong inilaan ni Leo ang bawat naipong gene point dito nang walang pag-aatubili. Pinipilit niyang itaas ang bone plate armor hanggang level 4 bago maubos ang kanyang mga puntos. Sinusuri ni Leo ang kanyang sariling mga kaliskis. Ang tigas ay tumaas pa ng malaki, lampas pa sa buto ngayon na may bahagyang kinang na kumikislap sa liwanag. Tapos na, lumapit si Leo kay Gray na masigasig na sumusunod sa kanyang likuran at sabay silang nagsimula kumain. Pagkatapos ng mabilis na pagkain, umusad si Leo na may kasamang Gray, naghahanap na para sa susunod na target. Bago dumating ang susunod na pag-atake ng tao, kailangan niyang magmadaling manghuli, mangolekta ng mas maraming gene points, at patuloy na palakasin ang sarili. Samantala, sa loob ng Dinosaur Gene Research Center, pumasok si Masrani na naghahanap kay Dr. Henry. Henry, sabihin mo, ano ba talaga ang mga ito, ang dalawang Indominus Rex na nilikha mo? Diretsahan siyang pumunta sa punto nang makita si Henry. Natatakot ako, ito ay kumpidensyal. Ang komposisyon ng henetiko ng mga Indominus Rex ay pagmamay-ari ng kumpanya sa pangkalahatan. Bumaling si Dr. Henry pabalik sa kanyang upuan at marahang uminom ng tsaa. Pinatay nila ang mga tao, sabi ni Masrani nang walang emosyon. Ang swerte naman. Tumaas ang isang kilay ni Dr. Henry, at wala nang iba pa. Ang iyong trabaho ay nagdulot ng isang sakuna. Aagawin ng lupon ang iyong pananaliksik at haharap ka sa mga legal na parusa. Walang paligoy-ligoy ang tono ni Masrani. Ngumiti si Dr. Henry. Alam na niya ang ganitong klase ng sobra. Kung gusto ni Masrani maglaro niyan, tapos na si Henry dito. Panahon na para bitawan ng lahat at tumakbo. Sa hilagang bahagi ng zone ng mga herbivore sa Jurassic World, nagkagulo ang mga herbivore, nagtatakbuhan at umiiyak sa takot, at lahat ng ito ay dahil sa pagpasok ng dalawang tagapagbalita ng kamatayan sa kanilang zone. Muling umalingaw-ngaw ang ingay ng Indominus Rex, parang kampana ng kamatayan. Natatakot kahit ang Brachiosaurus, na kilala sa kanilang laki, sa tunog na iyon. Nagtataboy sila sa isang takot na takbuhan. Ang huling adult na Brachiosaurus ay walang magagawa kundi huminto at magbeleng. Humaharap ito ng diretso sa dalawang nakakatakot na Indominus Rex. Ang Brachiosaurus ay may habang 25 metro, taas na 15 metro, katumbas ng 5 palapag, at may timbang na higit sa 50 tonelada, na mas malaking kaysa sa dalawang Indominus Rex, ngunit isa pa rin itong herbivore. Hinarap ni Leo ang mas malaking Brachiosaurus nang walang takot. Pinipilit niya gamit ang kanyang mga paa sa likod na sumabog sa lupa at biglang bumilis, diretso sa ulo ng Brachiosaurus. Si Gray ay hindi nag-aatubili. Mabilis siyang sumugod mula sa gilid, sumusuporta sa atake ni Leo. Bumubukas ang panga ni Leo at isinara ito sa mahabang makapal na leeg ng Brachiosaurus. Ang pinalakas na kagat ng gene ng T-Rex ay sumabog ng buong lakas. Bawat bakal na may ngipin na parang serrated ay madaling tumusok sa balat at laman. Sa 5 beses na lakas ng kagat, tuluyang napuputol ang leeg ng cervical spine. Ang dambuhalang katawan ay bumagsak na parang bundok na nahuhulog, bumagsak sa lupa. Agad na sumusunod si Leo, dinuduro ng tumpak ang kanyang mga bakal na kuko sa carotid artery. Nabubulok at namamatay ang Brachiosaurus. Pinatay mo ang isang Brachiosaurus. Gene puntos plus 300.
Gene na pwedeng kunin Brachiosaurus Gene para sa dambuhalang paglaki. Kunin. Nagniningning ang mga mata ni Leo. Ito ang eksaktong gusto niya. Mas malaki, mas malakas, mas maganda. Yung araw na maabot niya ang sukat ni King Kong o Godzilla, yun ang magiging isang bagay. Habang kumakalat ang gene ng Brachiosaurus, nararamdaman ni Leo na ang kanyang katawan ay parang bulkan na malapit ng sumabog, ang kanyang dugo ay nagiging mainit na magma. Ang sakit ay napakalaki. Pinipigil ni Leo ang kanyang panga, pilit nilalabanan ng malalim at hindi mapigil ang sigaw na umangat mula sa kanyang lalamunan. Hindi maitago ni Gray ang kanyang pag-aalala habang nakatingin sa kanya. Humihingi siya ng mababang huni, tinatanong siya. Sa loob ng kanyang katawan, walang katapusang mga selula ang naghahati at dumadoble. Bawat kalamnan at buto ay humihigpit at lumalaki. Sa ilang saglit, ang katawan ni Leo ay parang sponge na sumisipsip ng tubig. Nakikita ang pagbabago sa mata lamang. Bawat bahagi ng kanyang katawan ay lumalaki ng proporsyonal. Nananatili siya sa 20 metro ang haba, 10 metro ang taas, ang timbang niya ay higit pang dome oval, umakyat sa 50 tonelada. Kapag tuluyang nawala ang apoy sa loob, ibinaba ni Leo ang ulo niya at sumigaw ng isang malakas na sigaw ng walang pigil na paglaya. Ang walang kapantay na lakas ay bumaha sa buong katawan niya. Inilalabas ni Leo ang kanyang panel ng mga estadistika. Ngayon ay nasa 20 metro na siya at ang timbang ay nakakamanghang 50 tonelada. Tinitingnan lang ni Gray habang lumalaki si Leo ng higit pa sa doble ang laki sa loob ng ilang sandali. Tuwang-tuwa siya talaga. Mas mabuting manatili kang malapit kay kuya mula ngayon. Binati ni Leo siya ng isang nakakaaliw na haplos sa ulo. Si Gray na lang ang natitira niyang pamilya ngayon, ang tanging pamilyang dinosaur niya, at niyayakap ni Leo iyon ng mahigpit. Sa sentro ng Jurassic World, ang distrito ng resort kung saan nakatuon ang lahat ng pangkomersyal na atraksyon, dito pinagsama-sama ang lahat ng mga bisitang inilikas mula sa hilagang bahagi. Mahigit 20,000 tao. Walang ideya ang mga bisita kung ano ang nangyari, at hindi sila masaya na pinagsasama-sama muli ng walang paliwanag. Sa loob ng control room, bumalik na sina Masrani at Claire at inaasikaso ang sitwasyon. Naload na at nakaalis na ang ACU-2, lahat ay armado ng live rounds. Natagpuan na sila. Sa kasalukuyan ay nasa Gyrosphere Valley, sa timog na zone ng herbivore. Malapit na malapit sa aviary, isang kawani ang nag-ulat. Konti ka agad ang ACU-2. Sabi ni Masrani na may kababaan ng loob. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok ang isang matabang na lalaki. Hoskins, ano ang ginagawa mo dito? Nakasimangot si Masrani. Siyempre, nandito ako para tumulong. Ngumiti si Hoskins. Kung gusto mong harapin ang dalawang Indominus Rex, ang pinakamainam na paraan ay gamitin ang mga dinosaur laban sa kanila. Matagal na akong nag-aaral kung paano gamitin ang mga raptor sa totoong laban. Ito na ang tamang pagkakataon para patunayan ito. Gamitin ang mga raptor laban sa dalawang Indominus Rex. Imposible. Tumango si Masrani nang walang pag-aalinlangan. At ano ang plano mong gawin tungkol sa mga bisita, mahigit 20,000 tao dito? Wala silang mapuntahang takbuhan. Bumawi si Hoskins. Ako na ang bahala dito. Walang bisita ang masasaktan. Hinahayaan ni Masrani na tumitig si Hoskins ng matagal, saka humarap at magbibigay ng utos. Maghanda ng helicopter. Isakay ang M134 minigun mula sa armasan. Sa pagkakataong ito, hindi makakatakas ang dalawang Indominus Rex na iyon. Lahat ng nasa kwarto ay nagulat. Sila Masrani mismo ang aalis. Pinangunahan ni Leo si Gray papuntang timog at narating nila ang Gyrosphere Valley. Isa sa mga pinakasikat na atraksyon sa Jurassic World. Maaaring sumakay ang mga bisita sa Gyrosphere sa buong lambak at makipag-ugnayan sa mga banayad ng herbivore. Ngunit matagal nang ipinasara ang mga gyrospheres dahil sa emergency. Wasak na ang bahagi ng dalesdisan. Nakatambak ang mga bangkay ng mga herbivore sa bawat direksyon. Pinipilit ni Leo na I-level 5 ang gene ng Ankylosaurus. Muling nagbago ang kanyang mga kaliskis na pang-armor. Lumilipat sa isang metal na pilak puti na may tigas na katulad ng military-grade steel plate. Maliban dyan, hinuhuli rin ni Leo si Triceratops, Stegosaurus, at iba pang mga herbivore, kinukuha ang mga bagong gene mula sa bawat isa. Gene ng Triceratops, bony horns. Gene ng Stegosaurus, bone spikes. Ang mga dagdag na ito ay malaki ang naitutulong sa lakas ng kanyang ulo at buntot. Bawat palo ng ulo, siko, at buntot ay may dalang matalim na pinsala mula sa mga sungay at tinik. Biglang sumingit ang ingay ng mga makina mula sa malayo. Sa pamamagitan ng kanyang sensing heat, nadarama ni Leo ang dalawang karagdagang off-road na sasakyan na mabilis na papalapit sa kanilang posisyon. Bumalik na ang mga tao. Alam ni Leo. Sa pagkakataong ito, seryoso ang mga tao. Ang antas ng banta ay napakataas. Hindi siya pwedeng magpabeya. Agad na sumisigaw si Leo kay Gray, hinihila siya pabalik sa makapal na kagubatan ng bundok. Gamit ang phantom camouflage ng Squid Gene at multi-spectrum stealth ng Tree Frog Gene, naglaho sila sa isang posisyon ng pambibiktima. Malapit nang lumapit ang ingay ng dalawang sasakyan. Nasa upuan ng pasahero ng pangunahing sasakyan ng pinuno ng ACU-2, isang lalaking matipuno ang pangangatawan. May dala siyang isang advanced radar na panukat ng buhay. Biglang may tumunog na alerto. May malinaw na pulang tuldok na lumalabas sa screen. Nakuha na. 3 oras.
Agad na nagbibigay ng utos ang pinuno ng grupo, ngunit naguguluhan siya. Bakit iisa lang ang nakikita sa scanner, biglang sumabog ang isang malakas na banggaan sa likod niya. Lumingon ang leader ng grupo at halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang ikalawang sasakyan ay naitapon sa hangin at sa sandaling bumaba ito sa lupa, isang dambuhalang paa ang bumagsak dito, pinapantay ang buong sasakyan. Diyos ko! Inangat ng leader ng grupo ang kanyang leeg hanggang sa tuktok at sa wakas ay nakita kung kanino kabilang ang paa na iyon. Isang dambuhalang nilalang na sumasakop sa buong paningin niya, ang lalaking Indominus Rex. Ayon sa mga file, ang sub-adult na lalaking Indominus Rex na ito ay dapat may habang 15 metro at taas na 7.5 metro. Ngunit nang makita ito ng personal, napagtanto ng pinuno ng grupo na ang tunay na nilalang ay higit pa sa doble ang sukat na nakalista sa mga file at hindi ito na-detect ng radar light scanner. Maaari rin ba nitong harangan ng radar signals sa loob ng control room ng Jurassic World, nakatutok ng mabuti si Claire at ang iba pa, nakastream ang live feed mula sa ACU2 sa screen. Beep beep beep. Muling nagsimula ang pamilyar na tunog ng flatline, isa-isa pagkatapos ng isa. Nanunood si Claire at ang iba habang muling lumilitaw si Leo sa screen na parang multo at nanghihina ang mga mukha nila. May radar stealth din ito. Tama ba ang nakikita ko? Mas malaki na ang katawan nito at may mga sungay na rin ngayon. May mga tinik sa kahabaan ng buntot nito. Diyos ko, naging ebolusyon ba ito buong panahon? Sa harap ni Leo, bawat isa sa kanila ay nararamdaman na ang kanilang pag-unawa sa mundo ay nagsisimula ng bumagsak. Bamuelta, sa loob ng kagubatan ng lambak nababahala ang pinuno ng grupo, pero mabilis siyang nakabawi at sumigaw ng utos. Sa sandaling bumitiw ang mga salita sa kanyang bibig, itinutok ng mga sundalo ang mga submachine gun at assault rifle, malamig na mga baril na nagsusumamong maglabas ng walang tigil na sunog. Isang bagyong bala ang bumabagsak sa malaking katawan ni Leo. Ngunit ang larawan na inaasahan ng lahat, ang lalaki at nakakatakot na bangkay na puno ng butas, ay hindi kailanman dumating. Klang, klang, klang. Bala-bala ay nakakatama at umaalingaw na parang metal na tumatama sa metal. Lumilipad ang mga kislap sa bawat direksyon. Paano ito posible? Ang tanawing ito ay salungat sa lahat ng akala ng mga naroroon na kanilang alam. Gano na ba, hindi kumikibo si Leo, hindi umiwas. Hindi niya pinapansin ang mga bala at diretso siyang sumugod sa mga sasakyan. Bawat puno sa kanyang daraanan ay winawasak sa ilalim ng kanyang di mapigil ang lakas. Magmaneho, tumakbo, sigaw ng pinuno ng grupo. Pinipilit ng driver na makaalis sa tulong ng buong lakas ng makina, ngunit ang bilis ni Leo ay mas mabilis pa sa pagbilis ng sasakyan. Mabilis na nagsasara ang agwat, hindi pa rin handa sumuko ang pinuno ng grupo. Kinuha niya ang isang sniper rifle at inayos ang tama sa bungo ni Leo. Hinayla niya ang gatilyo. Ang baril ay sumabog at ang bala ay lumipad, tinamaan si Leo sa ulo sa isang iglap. Isang bala na kayang tumusok sa 20 mm na bakal sa 100 metro ay nananatili lamang sa balahibo ni Leo, walang iniwang iba kundi isang mababaw na tuldok. Hindi bad. Sa totoo lang, nauntog mo lang ang ibabaw. Nagngangalit si Leo sa isang malakas na sigaw. Sa susunod na segundo, nasa ibabaw na siya nila. Tumakbo na ngayon. Muling sumisigaw ang leader ng grupo. Binuksan niya ang pinto at tumalon, ngunit ang iba ay naantala ng kalahating saglit. At sa isang saglit lang, pinagsasakmal niya ang paa niya sa sasakyan ng buong lakas, pinapalipad ito. Lumipad ito sa ere, bumagsak na nakatirik ang bubong na may nakakasulasok na ingay, at napatid ito ng husto sa pagkakakilala. Samantala, umiikot-ikot sa lupa ang pinuno ng grupo matapos tumalon, bawat buto sa kanyang katawan ay kumakalag. Pinipilit niyang tumayo gamit ang kanyang matinding determinasyon. Ngunit sa sandaling makatayo siya, isang ulo ng reptilya na ilang beses ang laki ng buong katawan niya ay nasa harap na niya. Unti-unting bumubukas ang malaking panga nito, nakakurba sa isang malupit na arko. Hindi ito ngiti ni Mona Lisa. Ito ay ngisi ng isang demonyo. Sumisigaw ang pinuno ng grupo, tapos humihinto ang sigaw. Tanging ilang patak ng dugo ang natira sa lupa. Lumakad si Leo papunta sa nakaluhang sasakyan, sinilip ang loob, nakakita ng isang nakaligtas, at tapusin ang trabaho. Wala nang buhay ang ACU-2. Sa loob ng control room, lahat ng vital signs ng ACU-2 ay naglaho. Hindi makapagsalita si Claire at ang iba. Ang lalaking Indominus Rex ay isang halimaw. Wala silang laban-laban dito. Ang tanging pag-asa na natitira ngayon ay nakasalalay kay Ginang Ronnie, na personal na dinala sa langit. Patuloy ang paglabas ng mga abiso ng pagpatay sa panel ni Leo. Kumuha siya ng higit sa 30 pang gin points mula sa laban na ito. Pero, ang pangingisda ng tao ay sobrang walang kwenta. Hindi sapat ang mga puntong ito para maging mahalaga. Tanging kapag tapos na ang laban ay tinawag ni Leo si Gray na lumabas sa tago. Hindi siya katulad ni Leo. Talagang makasisire sa buhay niya ang isang putok ng baril. Kaya niya siyang itinago sa buong laban. Lumapit si Gray sa kanyang tabi at sinuri siya para sa mga sugat. Natuklasan niya ang isang bala ng sniper na nakabaon sa kanyang helmet na pang-ulo. Kumunat ang noo si Gray at pinisil si Leo upang ibaba ang ulo niya. Inyaangat niya ang isang kuko at maingat na pinipilit alisin ang bala, pagkatapos ay yumuko siya at mahinahong dumidilaan ang sugat. Sige, halos hindi naman ako nasaktan. 2 patak lang ng dugo, hindi maiwasang matawa ni Leo.
Halos walang naiwang dugo sa sugat ng sniper. Gayunpaman, iniwan ni Gray ang isang kalat ng laway. Bigla, nakarinig si Leo ng isang tunog mula sa taas. Ang mabigat na ingay ng mga rotor blades na humahampas sa hangin. Tumingin siya pataas. Ang helicopter ay papalapit na sa kanilang posisyon, diretso sa kanila. May nakasabit na M134 minigun sa bukas na pintuan sa gilid. Hindi maganda. Lahat ng instinct ni Leo ay nagsisigaw ng babala. Agad siyang sumigaw kay Gray. Lumabas ka na ngayon. Mananatili siya at huhulihin ang atensyon ng helicopter. Nararamdaman ni Gray ang panganib. Ayaw niyang harapin niya ito mag-isa pero sa matatag at matigas na sigaw ni Leo, wala siyang magagawa kundi umalis, naglalaho sa makapal na kagubatan ng lambak. Lumipat si Leo sa ibang direksyon, mabilis na umaatake. Ang kanyang target ay nasa ilang daang metro pa sa unahan, ang avyaryo sa pinakalabing bahagi ng kagubatan sa dalisdis ng bangin. Wala pang kakayahang panghampas sa himpapawid si Leo ngayon. Laban sa helicopter, tanging tatanggapin niya lang ang tama. Sa ganitong kaso, panahon na para tumawag ng tulong. Nakuha na ang target, 10:00. Sa loob ng helicopter ay si Masrani mismo sa kontrol, pinalilibutan ng dalawang armadong tauhan. Bumubusina ang M134 minigun ng isang nakabibinging ingay. Isang nakabibinging pagbaha ng apoy ang sumabog mula sa baril. Malakas na kalibre ng mga bala ang humahabol kay Leo sa buong tanawin sa isang walang hampang pagsugod. Ang komplikadong terrain ng lambak at ang mabilis na bilis ni Leo ang tumutulong sa kanya na makaiwas sa karamihan ng apoy. Pero marami pa rin sa mga bala ang tumatama, umaalingaw sa isang tuloy-tuloy na kores ng metal sa metal. Imposible. Gawa ba itong bakal? Naguguluhan ang tatlo na nasa loob. Pagkatapos ay makikita ni Masrani ang isang malaking bilog na estruktura na gawa sa salamin, ang aviary, at tumatakbo ito ng diretso papunta rito. Ang lakas ng pagtama ay bumubuo ng malaking butas sa salamin na salamin. Ang mga piraso ay nagkalat sa lupa. Huwag, nawawala ang kulay sa mukha ni Masrani. Kung makakatakas ang mga Terresor mula sa aviary, hindi lang ang kanilang helicopter ang magiging delikado, kundi pati na rin ang lahat ng turista na naroon pa sa Jurassic World ay haharap sa ganap na kalamidad. Sa sandaling pumasok si Leo, nagsimula ang kaguluhan sa loob ng aviary. Sa harap ng isang bagay na ganito kalaki at nakakatakot, lahat sila ay sumigaw sa takot. Ang aviary ay pangunahing tahanan ng mga mid-sized na species tulad ng Pteranodons, Dimorphodons, at iba pa. May hindi bababa sa 400 hanggang 500 Pteranodon, sumigaw si Leo na parang kulog at umatake sa isang Pteranodon na nakaupong sa isang bato, kasing bilis ng kidlat. Sinubukan nitong lumipad, pero huli na ang lahat. Biglang isinara ni Leo ang panga niya sa manipis na leeg nito, pinukpok ang mga buto sa isang iglap. Parang merienda lang niya itong nilulunok. Hinabol mo ang isang Pteranodon. Karagdagang Gene points, 30. Gene na maaaring kunin, Gene ng Terresor, paglipad, antas 1. Kunin. Nagniningning ang mga mata ni Leo. Ang pagsasanib ng Gene ng Terresor ay nangangahulog ang paglaki ng totoong pakpak at paglipad sa langit, ngunit hindi ito ang tamang oras para pag-isa-isa ang mga Gene. Maghihintay muna siya hanggang malutas ang banta ng tao at humanap ng ligtas na lugar. Ang susunod ay isang buong pagsalakay sa loob ng avyaryo. Pinapalayas ni Leo ang bawat Terresor sa hangin, at sila ay umaagos palabas sa butas na malaki sa salamin. Sa loob ng helicopter, pinapanood ni Masrani at ang kanyang tauhan ang pagbaha ng mga Terresor na papalapit sa kanila. Agad nilang hinabol at umangat, sinusubukang makaalis at makalayo. Ngunit nakakita na ang mga Terresors ng bagong biktima sa loob ng helicopter at hindi sila bibitaw. Isang Dimorphodon ang sumalpok sa gilid ng eroplano, niyayanig ang buong frame. Sa bukas na pinto, nadulas ang gunner at halos mahulog. Tanging ang mahigpit niyang kapit sa frame ng pinto ang nagsisilbing pananggalang. Ngunit sa sumunod na segundo, isang panibagong Dimorphodon ang dumaan at hinayla siya palayo. At iyon ay simula pa lamang. Lalong dumarami ang mga Terresor, nagkakaisa sa isang galit na sigaw ng mga pakpak at kuko. Nababasag ang mga rotor sa paulit-ulit na banggaan at napuputol. Sa isang malakas na pagbagsak, bumaba ang helicopter mula sa langit na parang isang palamuti na may putol na tali, bumagsak pabalik sa avyaryo. Pumutok ang katawan nito sa pagtama. Masrani at ang kanyang CEO pilot ay agad na napatay. Wala nang natira. Tapos na. Sa loob ng control room, ang lahat ng nakikita ni Claire ay maputlang mapatla, lubos na wasak. Ipinalabas na ngayon. Lahat ng bisita agad-agad ilikas. Bumalik si Claire sa sarili at sumigaw. Sa loob, isang mukha lang ang makikita na may bahagyang nakatago ng ngiti, Hoskins. Nang mawala si Masrani, walang natitirang pipigil sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang plano. Sa Jurassic World Resort, higit sa 20,000 panauhin ang pinagsama-sama sa isang lugar. Ginang at Ginoo, dahil sa isang anomalya sa containment, lahat ng panauhin ay pinapayuhang humanap agad ng ligtas na silungan. Biglang umalingaw-ngaw ang anunsyo sa mga speaker ng walang paunang babala. Bago pa man makapag-isip ang mga bisita, ang matinis na sigaw ay sumabog sa langit. Tumingala sila. Isang malaking pangkat ng mga Terresor ang dumaan ng mabilis. Malawak ang kanilang mga pakpak. Terresors. Bakit napakaraming Terresors ang nakalipad ng libre, biglang sumiklab ang takot. Pero mas mabilis ang mga Terresors. Ang mas malalaking Dimorphodons ay tuloy-tuloy na bumababa, sinisip-sip ang mga bisita mula sa lupa na parang mga manok. Sa loob ng ilang minuto, maraming bisita ang nasugatan.
Puno ng dugo ang lupa, ang eksena ay nagiging ganap na gulo. Pagkatapos ay dumaan ng isang quad bike sa gitna ng tao. Agad na nagtataas ang rider ng tranquilizer gun, sunod-sunod na pinaputok ang mga ito at pinababa ang mga pterosaur. Anong nangyayari dito? Si Owen, ang pangunahing tauhan ng Jurassic World Series. Nagsimula siyang mag-ensayo ng raptor sa kanilang paddock nang marinig ang balita tungkol sa emergency, at pagdating niya ay direktang sinalubong siya ng isang pag-atake mula sa isang pterosaur. Habang dumarating ang mga tauhan ng containment ng sunod-sunod, halos hindi mapigilan ang kaguluhan sa resort. Karamihan sa mga pterosaur ay na-tranquilize at naipon na. Kaunti lang ang nakatakas ng tuluyan, at dahil may mga pakpak sila, makakalipad sila papalayo sa isla ng Nublar. Kung makarating sila sa lupa, magiging isang sakuna iyon. Pagdating ng tahimik na paglubog ng dilim, si Owen na hindi pa alam ang lahat ay mabilis na pumasok sa control room ng Jurassic World. Sa pagbukas niya ng pinto, agad siyang nakasalubong si Hoskins. Dinala ni Hoskins ang isang grupo ng mga fully armed na mercenary at sinakop ang buong silid. Matapos ang kamatayan ni Masrani, pinalitan na ang lahat ng orihinal na empleyado ng Jurassic World. Hoskins at ang kanyang mga mercenaries ay nag-angkin ng buong kapangyarihan. Owen, maganda ang timing. Binigay sa akin ng lupon ng autoridad na pang-emergency upang pamahalaan ng Jurassic World. Ngumiti si Hoskins kay Owen, magiliw sa ibabaw, malamig sa ilalim. Anong nangyari? Bakit nakatakas ang mga pterosaur mula sa avyaryo? Owen ang nagmamakaawa. Hindi mo pa rin alam. Hayaan mong ipaliwanag ko sa'yo. Ibinahagi ni Hoskins ang buong kwento tungkol sa dalawang Indominus Rex na nakatakas kay Owen na nag-iwan sa kanya na nabigla. May plano akong operasyon at kailangan ko ang iyong kooperasyon. Kailangan ko ang mga raptor na iyong sinanay upang habulin ang dalawang nakatakas na Indominus Rex. Sa wakas, ipinapakita ni Hoskins kung ano ang kanyang hinahanap. Hindi pwede, kalimutan na natin. Tumutol si Owen ng walang pag-aatubili. Alam niya ng eksakto kung ano ang palaging hinahanap ni Hoskins ang kanyang mga raptor. At kahit isang tabi ang katotohanan na ang dalawang Indominus Rex ay lampas sa kakayahan ng apat na raptor, hindi pa kailanman nagamit ang mga raptor niya sa totoong labanan. Kapag nakalaya at naalis sa tali, ang mga kahihinatnan ng pagkawala ng kontrol ay magiging kitakot-takot. Hindi ako humihingi, ako ang namumuno dito. Nasa raptor paddock na ang mga tao ko, handa na silang kumilos. Sa iyo man o wala, mangyayari ito. Hindi nagbibigay si Hoskins ng pagkakataon para sa pagtatalo. Sa huli, para sa kapakanan ng ibang mga bisita, wala nang magagawa si Owen kundi pumayag. Personal niyang pangungunahan ng mga raptor sa paghahanap sa Indominus Rex at tutulungan ng mga mercenary ni Hoskins na puksain ang mga ito. Sa parehong oras, nakatakas na ang bawat pterosaur sa pamamagitan ng butas. Nananatili pa ring nagliliyab ang mga labi ng helikopter. Para kay Leo, ang pangunahing sanhi ng bawat sakunang naganap sa Jurassic World, iniwan niya ang aviary, bumalik sa Valley Forest, humanap ng isang liblib na lugar at sinimulang pag-isahin ang gen ng pterosaur. Iniisip niya ang kanyang isipan at nagsimula ang pagsasanib. Ang pamilyar na pakiramdam ng pagsunog ay kumakalat sa bawat kalamnan at buto sa kanyang katawan. Sobrang sakit at biglang umusbong mula sa magkabilang panig ng kanyang dibdib ang malalim na ungol na parang pag-ikot ng mga buto. Dalawang makapal at pinalawig na tubular na buto ang unti-unting sumisilip, dumudungaw sa balat at kaliskis, unti-unting lumalawak mula sa kanyang mga tagiliran. Ang sakit ay sobrang tindi na hindi mapigilan ni Leo ang isang sigaw. Ang dalawang simetrikong butas na buto ay tumutubo na parang mga sanga ng kawayan pagkatapos ng ulan, walang tigil na humahaba hanggang umabot ng 30 metro ang haba bago tuluyang tumigil. Kapag ganap ng naitulak, ang magkaparehong balangkas ng pakpak ay sumasaklaw sa kabuoang 60 metro sa habang ng pakpak. Nagpapatuloy ang pagsasanib ng gene ng pterosaur. Matapos maitatag ang balangkas ng buto, unti-unting kumakalat ang makinis at manipis na membran na parang layag na sumasaklaw dito. Sa huli, malapit nang matapos ang pagsasanib at unti-unting nawawala ang sakit, pumunta si Leo sa isang ilog na malapit at pinag-aaralan ang kanyang refleksyon sa ibabaw ng tubig. Isang salita, kamangha-mangha, mukhang ganap na natural ang mga pakpak para bang lagi na siyang may mga ito, gaya ng kanyang inaasahan. Pinagsama ang gene ng pterosaur, nagkaroon siya ng tunay na pares ng pakpak at nabigyan ng kakayahang lumipad, ngunit kung gaano kabisa ang paglilipad na ito, kailangang subukan ng personal. Lumalabas si Leo ng isang malakas na sigaw na puno ng enerhiya at itinaas ang kanyang tingin sa malayo na langit. Ang pares ng pilak puting mga pakpak ay bumuka hanggang sa kanilang buong, mabagsik, kamanghamanghang sukat. Mukha siyang handa ng lumipad anumang sandali. Pinipisil ni Leo ang kanyang mga pakpak ng may eksaktong kontrol habang ang malalakas na agos ay sumasalubong sa ilalim nila, parang bagyo. Humihina ang kanyang katawan. Sa susunod na sandali, matindi niyang pinipisil ang kanyang makapal na likurang mga binti, pinapabagsak ang lupa at nag-iiwan ng dalawang malalalim na hukay. Ang kanyang malaking katawan ay umaangat pataas na may nakakagulat na liksi. Sa parehong sandali, pinipisil ni Leo ang kanyang mga pakpak sa isang mabilis at malakas na pagtibok, naglilikha ng pag-angat at puwersa sa bawat hampas, unti-unting umaangat ang kanyang 50 ton na katawan mula sa lupa. Lumulipad siya ng mas mataas pa, tinatamaan ng canopy at umaabot sa bukas na langit. Talaga siyang lumilipad. Tumingin siya pababa at pinapanood ang lupa na bumababa sa ilalim niya, ang mga tuktok ng puno na unti-unting lumiliit.
Hindi niya maitago ang kasiyahan sa mukha niya. Sa una, mabagal ang kanyang bilis, ngunit habang mas naging komportable si Leo sa paglipad, pinalakas niya ang pag-ikot ng kanyang mga pakpak at unti-unting tumaas ang kanyang bilis sa hangin. Mula sa himpapawid, nakikita ni Leo ang isang pamilyar na anyo sa ibaba, si Gray, ang kanyang nakahiwalay kanina. Agad siyang tumawag sa kanya. Naririnig ni Gray ang kanyang sigaw at tumatawag pabalik, ngunit nang tumingin siya sa paligid, hindi niya siya mahanap kahit saan hanggang sa tumingin siya pataas at nakita ang isang dambuhalang nakalutang na anino na may pakpak na bumababa mula sa langit sa ibabaw, dinudulot ang isang bagyong hangin at mga lumilipad na debris. Tumingin si Gray. Talagang ang si Leo iyon. Dama po ng maayos si Leo. Ang kanyang malalaking pakpak ay nagsasara na parang isang nakasara na payong, nakatago ng maayos sa malawak na balikat niya. Sa sandaling lumapag siya, ikinukubli ni Gray ang kanyang mga pakpak na may bukas na pagkamausisa. Pinatatahan siya ni Leo, sumigaw at tinutulak siya papuntang timog, diretso sa sentral na lugar ng resort ng Jurassic World. Pagkatapos ng dapit hapon, tahimik na bumababa ang gabi. Paddock 3, ang paddock ng mga raptor ni Owen. Kinukuha ni Owen ang mga piraso ng laman na tinanggal mula kina Leo at Gray nang alisin ang kanilang RFID chips at pinapapasok niya ang lahat ng 4 na raptors upang amuyin ang mga ito isa-isa na naglalaman ng amoy ng parehong Indominus Rex. Di nagtagal, handa na ang lahat. Inuupo ni Owen ang kanyang quad bike. Inilalagay ng mga mercenaries ang kanilang armored vehicle. Palayain ng mga raptors. Sa sandaling marinig ang salita ni Owen, bumukas ng malakas ang mga pintuan ng paddock 3. Sa pangunguna ni Blue, biglang sumabog ang 4 na raptors na parang kidlat. Sumusunod ng malapit sina Owen sa kanyang quad bike at ang armored vehicle ng mga mercenaries. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ng mga raptors ang mundo sa labas at buong-buo nilang inilalabas ang bawat instinct ng isang mabilis na mandaragit. Mga 10 minuto ang lumipas, biglang bumagal ang raptors. May naamoy silang takip, ang Indominus Rex. Agad na nagradyo si Owen sa mga sundalong nasa likod niya. Humihinto ang mga raptors. Mabilis na bumaba si Owen at ang lahat ng fully armed na mga mercenary at naglakad papunta sa paanan. Tahimik. Tahimik na tahimik. Lahat ng naroroon, kabilang na si Owen, ay nakaramdam ng malamig na pawis na tumutulo sa kanilang noo. Pagkatapos, mula sa mga puno na hindi kalayuan, may marahang kaluskos na naririnig. At sa dilim, isang napakalaking itim na anino ang lumitaw sa harap ng 4 na velociraptor at sa mga mata ng lahat ng naroroon. Ang lalaking Indominus Rex. Nandito na siya hanggang makita nila ito ng sariling mata. Ngayon lang napagtanto ni Owen kung gaano kalaki talaga si Leo. Ang 4 na velociraptor at bawat tao sa paligid niya ay para lang sa daga na nakatayo sa harap ng isang elepante. Ang bagong dating ay si Leo mismo. Matapos madetect ang grupo ng velociraptor at ang mga tao gamit ang kanyang psychic sense, siya ay kumilos upang harangin. At huwag nating kalimutan, si Leo ay may dalang DNA ng velociraptor sa loob niya. Ibig sabihin niyan, kaya niyang makipag-ugnayan sa mga velociraptor kahit anong uri ng walang hadlang. Mataas ang intelihensya at nakatuon sa grupo ang mga velociraptor. Katulad ng mga lobo, sinusundan nila ang pinakamalakas na alpha. Ang tunay mong kalaban ay ang mga tao sa likod mo, yung mga nagkulong at nagpalaki sa iyo mula pagkabata. Sa pamamagitan ng kanyang sigaw, malinaw na ipinapahayag ni Leo na ang mga dinosaur ay hindi kailanman magiging alipin. Sa sandaling bumaba ang kanyang mga salita, sabay-sabay na humarap ang lahat ng 4 na velociraptor. Nakatingin ang kanilang mga mata sa mga tao sa likod nila, biglang nagbago ang buong labanan. Ang sama ng loob. Kaya pala palagi nilang tinatanggihan na ibigay ang gene sequence ng Indominus Rex. Nandoon pala ang DNA ng Velociraptor sa loob nito mula noon. Ngayon lang naisip ni Owen ang lahat. Naramdaman niya ang malamig na panginginig sa kanyang katawan. Ano pang hinihintay mo? Bumaril na. Patayin siya. Sa control room, sumisigaw si Hoskins sa mikropono. Bumubusog ang mga ganap na armado ng mga mercenary at sabay-sabay silang nagbabaril. Lahat ng uri ng baril ay naglalabas ng sunod-sunod na bala papunta kay Leo, ngunit bawat isang bala ay sumasabog sa isang pagsabog ng mga spark sa sandaling tumama ito sa mga kaliskis ng Indominus Rex, pinupuno ang hangin ng matalim na tunog ng metal sa bakal. Patayin, isang kawal ang nagbitbit ng rocket launcher sa balikat at pinaputok ang rocket diretso kay Leo, pero ang susunod na mangyayari, walang makakapagsabi. Biglang nilipad ng Indominus Rex ang kanyang sarili sa hangin, at mula sa magkabilang gilid ng kanyang mga tadyang, isang napakalaking pares ng pakpak ang bumukas. Buong katawan niya ay umaangat mula sa lupa. Sa bawat hampas ng mga pakpak na iyon, isang mabagsik na pader ng hangin ang dumadaan sa kagubatan, sumisigaw sa mga umiikot na buhawi ng nakakatakot na lakas. Ang mga puno sa paligid ay naitomba sa lupa. Lahat ng nasa paligid ay nawawala sa kontrol sa kanilang mga katawan at napalipad sa ere. Bumagsak ang rocket sa eksaktong lugar kung saan nakatayo si Leo, sumabog ng marahas. Naapulan niya ang isang malawak na bahagi ng mga puno na nagliliyab, pero hindi siya natatamaan kahit kaunti. Hindi pwedeng mangyari ito, kaya niyang lumipad. Sa control room, nakatitig si Hoskins sa lib ng mga paa na may labis na gulat. Magbakwit na, lahat mag-urong na, halos hindi makapagpigil si Owen at sumisigaw sa mga mersenaryo na ngayon ay nagkakagulo sa lupa. Hindi na lamang ang dambuhalang lalaki na Indominus Rex ang kalaban nila.
Apat na sirang Velociraptor pa ang kailangang harapin ngayon. Bago pa man mabatiwan ang kanyang salita, isang kawal na bagong nakabangon ay tinulak pababa sa lupa ni Blue na sumugod sa kanya ng walang awa gamit ang kanyang mga pangil. Ang kanyang mga sigaw ay sumisigaw sa hangin. Ang iba pang mga mercenary ay natigilan sa takot, nagbabaril ng walang kontrol sa dilim sa bawat direksyon, ngunit hindi nila maipaputok kahit isang bala sa mga Velociraptor na gumagalaw na parang mga anino sa hangin. Ang mga sigaw at hiyaw ay umaalingaw sa madilim na gubat ng matagal. Wala nang oras si Owen na mag-isip tungkol sa iba. Umikot siya at tumakbo papunta sa kanyang four-wheel ATV, ang tanging iniisip ay makaligtas, ngunit sa susunod na sandali, bumaba ang pamilyar na dambuhalang silweta mula sa langit at piniga ang ATV sa ilalim ng isang paa na parang laruan. Pagkatapos ay sa isang kamay, hinawakan ni Leo si Owen na parang maliit na action figure. Sana mas maganda ang kalagayan mo sa susunod mong buhay. Baka bumalik bilang Star-Lord. Ngumiti si Leo kay Owen na may nakangiting ngipin at habang nakatitig si Owen sa takot na walang kapantay, binuka ni Leo ang kanyang malalaking panga at nilamon siya. Walang personalan pero si Owen ang pangunahing lalaki sa Jurassic World at yun ang dahilan kung bakit kailangang unahin siya ni Leo. Pagkatapos mawala si Owen, wala nang pagkakataon na magtangkapang lumaban ang apat na Velociraptor kay Leo. Muling lumipad si Leo, bumaba sa mga natitirang sundalo isa-isa at pinukol silang parang mga insekto sa ilalim ng paa. Ang apat na Velociraptor, busog at kontento, ay nagtipon sa paligid ni Leo, handang sundan siya mula ngayon. Humiyaw si Leo sa kanilang direksyon bilang pag-ayon. Walang kinabukasan ng mag-isa lang. Tulad ng kasabihan, pagsamahin ng lahat ng puwersang maaaring pagsamahin. Sa sandaling ito, lumalabas si Gray mula sa mga anino sa kanilang likuran. May dala rin siyang DNA ng Velociraptor at nakikipag-usap sa grupo. Lamang si Blue ang walang magagawa kundi talikuran ng ikalawang pwesto dahil sa laki at lakas ni Gray, may kakaibang pamilyar sa buong eksenang ito. Parang isang pangkat ng mga magnanakaw na nag-aayos ng rango. Nakikita si Gray at ang mga Velociraptor na nagtutulungan sa pag-ayos ng kanilang posisyon, hindi maiwasan ni Leo na matawa. Pero hindi sila mga tambak-tambak na tulisan. Sila ay isang tunay na pangkat ng mga Avengers. At ang kanilang mga biktima para sa paghihiganti, ang mga tao na nagkulong sa kanila at ginawang alipin buong buhay nila. Hindi kailanman magiging alipin ng mga dinosaur. Tayo ay babangon at mamumuno. Pinapalabas ni Leo ang isa na namumukaw na kulog na huni. Pagkatapos ay pinapalayo niya si Gray at ang mga Velociraptor mula sa lugar na ito ng mabilis. Pagkatapos makalusot sa gubat, narating nila ang sentral na bahagi ng Jurassic World. Matagal nang hinuhuli ng tao sila, ngayon ay panahon na nilang bumawi. Samantala, sa control room, mukhang napakapangit ni Hoskins. Ang mga ugat sa kanyang mga tempra ay kumikirot sa galit. Ang dapat sana'y tiyak na tagumpay ay nagtapos sa ganap na nakakahiyang kabiguan. Aaminin ko, talagang perpekto ang Indominus Rex bilang isang militar na bioweapon. Sayang, lumisan na ang barko. Mas mabuting tumakbo habang kaya pa niya. Hinuhugot ni Hoskins ang kanyang telepono at nagmamadaling tinatawagan si Henry. Henry, nasira na ang plano. Nasira ang misyon. Kunin ang lahat, pati na ang iyong mga pananaliksik at umalis na ngayon. Kailangan nating makaalis sa banlik na isla na ito. Sigaw ni Hoskins sa telepono, naiintindihan. Wala nang magagawa si Henry kundi ang pumayag. Sakay si Hoskins at ang natitirang mga mercenary sa helicopter at nagmadaling iligtas si Henry, ngunit sa sandaling umangat ang helicopter, isang napakalakas na sigaw ang sumabog sa kalangitan na parang kulog na nagmula sa kawalan. Lahat ng nasa barko, si Hoskins, si Henry, at ang mga mercenaries, ay nanginig sa takot. Muling siya ang male Indominus Rex. Ito mismo ang tagapaghatol na dumating para kunin ang kanyang biktima. Imposible, lubhang imposibleng mangyari ito. Paano ito makakalipad? At paano ito naging sobrang laki? Agad na nakilala ni Henry si Leo. Ang lalaking Indominus Rex na kanyang nilikha gamit ang sariling kamay. Wala ni isang nakakaalam ng genetic na komposisyon ng Indominus Rex ng mas mahusay kaysa kay Henry. Ang genome nito ay naglaman ng mahigit 10 iba't ibang hayop, ngunit hindi dapat itong nagresulta sa pagkakaroon ng pakpak na parang pterosaur, isang korona ng sungay na parang triceratops sa ulo, mga tinik sa buntot na parang stegosaurus, o isang katawan na lumaki hanggang sa sukat ng brachiosaurus. Anong nangyayari? Nagkaroon ba ng genetic mutation ng lalaking Indominus Rex o maaari ba nitong tuloy-tuloy na mag-evolve? Hindi makapaniwala si Henry kung anong uri ng halimaw ang kanyang nagawang aksidente. Papalipad ito diretso sa atin. Bumawi na ngayon, sigaw ni Hoskins ng labis ang takot. Sa bukas na pinto ng helicopter, isang mandirigma ang nakatayo sa makapal na machine gun at sumabog ng baril na may galit, ngunit hindi tumalbog si Leo sa isang bala man lang. Tumatanggap siya ng buong buo sa pagbomba ng bala at diretso siyang tumungo sa helicopter. Halos lumipad na ang helicopter at wala pang oras para umabante, nasa ibabaw na nito si Leo. Itong helicopter na may haba ng higit sa 10 metro ay tila mahina at maliit sa harap ng mabilis na papalapit na silweta ni Leo. Hindi, parehong hindi makapagsalita sa takot sina Hoskins at Henry, ngunit sa susunod na sandali, isinara ni Leo ang panga niya sa buntot ng helicopter.
Ang matibay na balangkas na gawa sa aloy ay bumagsak at naputol sa lakas ng kanyang kagat at nang matatalas ng ngipin ng piting na bakal, habang ang eroplano ay biglang nawala ng balanse at bumagsak sa lupa. Sa kabutihang palad, hindi masyadong mataas ang naakyat ng helikopter. Bumabagsak ito sa lupa at nagkakalat sa mga sirang bahagi, ngunit nakaligtas ang mga tao sa loob na buhay pa rin kahit na halos hindi nabuo. Sa sandaling nakahinga ng maluwag si Henry at nagsisikap na makalayo sa gulo, ang nakakatakot na silweta ni Leo, na parang kamatayan mismo, ay bumaba sa lupa sa kanyang tabi. Ang hangin na pinalalakas ng malalaking pakpak na iyon ay halos itulak ang bawat maliit at walang magawang tao sa kanilang mga paa. Hinahawakan ng Indominus Rex ang kanyang mga kuko na parang sibat at madali nitong pinuputol ang panlabas na kabuuan ng helikopter. Lahat ng nasa loob ng kubo ay ngayon ay ganap ng nakikita ni Leo. Ilang mga mercenary na nakatalaga para protektahan si Hoskins ay nagsusubukang bomb-ulong ng kanilang mga baril at makipaglaban, ngunit agad silang nilamon ng buntot ng Indominus Rex na parang club, naging pulp lamang. Tumulong ka sa akin, tulungan mo ako, nagmamakaawa si Hoskins habang umaatungal ng pabulalas, ang bilog niyang tiyan ay umaatungal habang umaakyat sa gulo at desperadong nagsusumamo na makalayo sa hawak ni Leo. Binababa ng Indominus Rex ang isang dambuhalang palad na parang dragon, lubusang tinatakpan ang lugar kung saan nakatayo si Hoskins. Pagkatapos yun, kapag binaba ulit ang palad, ang tanging natira sa hukay sa ibaba ay isang patag na bakas. Nasa kaliwa si Henry, nakahandusay sa lupa na takot na hindi makagalaw, nakatingin sa Indominus Rex na ilang pulgada lang ang layo, ang mukha ay kulay abo. Nanginginig ang labi niya ngunit hindi makabuo ng kahit isang salita. Malinaw niyang nakikita na sinadyang iligtas ng Indominus Rex si Henry para sa huli, at nangangahulugan iyon na nakikilala siya ng nilalang. Inilalabas ni Leo ang dalawang kuko niya at madali niyang inangat si Henry na walang magawa mula sa lupa. Hinawakan niya siya hanggang magkatama ang kanilang mga mata, saka huminto. Sa sandaling iyon, nakikita ni Henry ang bahaging nakataas sa labi ni Leo na bumabalik sa nakagawian nitong malupit at mapanirang ngiti mula sa pinakapuso nito. Alam ni Leo kung sino ang nakatayo sa harap niya. Ang unang taong nakita niya nang pumasok siya sa mundong ito ay si Henry. Bilang isang Indominus Rex, siya ay isang likhang sining na nilalang na walang magulang. Ang lumikha sa kanya ay si Henry. Kaya naman, sa tingin ni Leo ay nararapat siyang pasalamatan niya. Sa isang bahagyang paghigpit lang ng kanyang mga daliri, binasag ni Leo ang leeg ni Henry nang walang kahirap-hirap. Biglang bumukas ang mga mata ni Henry, naging blanko at malaki ang mga pupil, at sa ilang saglit ay nanatili siyang nakahinto. Tulad ni Hoskins bago siya, pumanaw si Henry na may mukha ng hindi kapani-paniwala. Hindi matanggap na matatapos ang kanyang buhay sa kamay ng isang nilalang na siya mismo ang lumikha. Itinatapon ni Leo ang katawan ni Henry sa gilid at umaalis, ngunit bigla niyang naramdaman ang malakas na pagyanig ng lupa sa ilalim niya, para bang may malaking nilalang na papalapit ng mabilis. Ibig sabihin, sa saklaw ng kanyang psychic na pakiramdam, agad na nalaman ni Leo na isang napakalaking Tyrannosaurus Rex ang napalaya at papalapit ng mabilis sa kanyang posisyon. At unahan nito, isang babae ang tumatakbo sa mataas na takong, hawak ang nagliliyab na road flare sa kamay niya. Kalahating oras ang nakalipas, matapos bumagsak ang misyon, nagmadaling tumakas si Hoskins kasama ang kanyang mga tauhan. Lahat ng lalaki sa control room ay nagsipaan, nagligtas ng kanilang sarili. Tanging si Claire na lang ang natira. Hindi siya tumakbo dahil alam niyang kung gagawin niya yon, walang matitirang pipigil sa male Indominus Rex, at upang pigilan siya. May iisa lamang si Claire na plano, ligaw at mapanganib man ito, labanan ng isang dinosaur gamit ang isang dinosaur. Sa Jurassic World kasalukuyang may 11 malalaking padek na naglalaman ng mga carnivorous na dinosaur na pinakadelikado. Ang mga franchise ay dumarating at nawawala ngunit nananatili ang T-Rex. Ang partikular na T-Rex na ito ang tunay na reyna ng Isla Nublar, ang simbolo ng buong Jurassic franchise, at ang pangalan niya ay Rexy. Habang inilalabas ni Claire ang lumang reyna na si Rexy mula sa kanyang padek, may iisang layunin siyang mapigilan ng lalaking Indominus Rex, na walang pinipili at pinapatay ang lahat sa paligid. Pinangunahan ni Claire papunta sa lugar, agad na nakita ni Rexy si Leo. Agad siyang umungol ng malakas na parang lindol. Si Leo ay sumigaw pabalik, hindi nagpapatalo. Sa habang 20 metro ang haba at higit 50 toneladang timbang, malaki ang agwat ni Leo kay Rexy. Pero sa kabila ng malaking agwat sa sukat, hindi nagpapakita si Rexy ng kahit kaunting takot o pag-aalinlangan. Una siyang umatake, buong lakas na tumakbo at diretso sa kay Leo, nakabuka ang panga, nakatutok sa kanyang lalamunan. Sinalubong ni Leo siya ng harapan, pantay ang lakas nila. Ang pagtama ay umaalingaw na parang kulog. Isang di nakikitang shockwave ang kumakalat palabas, sumisira at lumilikha ng mga hukay sa lupa sa ilalim nila. Sa sandaling nagbanggaan sila ng harapan, naramdaman ni Rexy ang isang nakakatakot na pader ng lakas na bumusina sa kanya, isang puwersa na hindi niya kayang labanan. Itinulak siya pabalik, bumagsak sa isang gusali sa likod niya, ang katawan niya ay nabalutan ng mga durog na bato at sirang bato, mga buto ay nabasag at naputol, isang sandali lang, at tuluyang natalo si Rexy. At hindi pa nga siya nakikipaglaban ng buong lakas dahil wala siyang interes na manakot ng isang matandang reyna na lampas na sa kanyang kasagsagan. Sa halip na tapusin siya, balak ni Leo na sakupin din si Rexy. Napakabilis ng laban, umaasa si Claire na mapipigilan ni Rexy ang male Indominus Rex ng sandali, ngunit natapos ang laban bago pa man ito tunay na magsimula.
At saka, tumaas ang tingin ni Claire at nakita ang lalaki na Indominus Rex na nakatitig diretso sa kanya, nakabukas ang panga, may dugo pang mga pangil na patuloy na natutulo, nakakatakot na parang demonyo. Pumikot si Claire at tumakbo, ngunit sa susunod na segundo, biglang lumitaw ang babaeng Indominus Rex mula sa kawalan at lunukin siya ng isang higpit na kagat. Ang huli ay kulay abo, dumarating ng eksakto sa tamang oras. Hindi siya makapaniwala sa mas magandang pagtanggap. Hapunan na direktang inihatid sa kanyang pintuan. Ang apat na Velociraptor ay mabilis na sumugod upang makisali sa handaan. Lumayo si Leo, hindi man lang napapansin na winasak na nila ang buong pangunahing cast ng pelikula. Isang malinis na pagwawakas. Nang maging isang hayop si Leo, hindi na niya nakikita ang sarili bilang tao. Ang mga hindi kabilang sa iyong uri ay laging may iba't ibang katapatan at totoo ito sa mga hayop tulad ng tao. Wala nang pakialam si Leo sa tao ngayon. Kahit anong uri, suporta, kabutihan, o kasamaan, walang pinagkaiba. Mula sa isang bahagi ng mga gumuho, umangat ang sigaw ni Rex at ngayon lang siya nagsusumikap na itulak ang sarili pataas. Lumapit si Leo sa kanya, ang kanyang mga mata na may pulang slit ay nakatingin mula sa itaas at umungal siya ng may kapangyarihan. Bitbit ang DNA ng Tyrannosaurus Rex, nakikipag-ugnayan si Leo kay Rexy nang walang kahirap-hirap, inaalok siya ng dalawang pagpipilian, magpasakop o mamatay. Talo na, ang Rexy na dati ay may matinding pagmamalaki, ngayon ay nakatayo sa harap ng isang nilalang na mas makapangyarihan at wala nang magagawa kundi ibaba ang ulo sa pagsuko. Ngumiti si Leo at tumango ng may kasiyahan, saka ipinakilala si Rexy kina Gray at sa mga Velociraptor. Isang kakayahang mandigma ang sumali, ngunit malayo pa rin ito sa sapat dahil bukas na ang paddock 3 para sa Velociraptors at paddock 9 para kay Rexy. Bakit hindi na lang buksan ang lahat ng paddock at palayain ang lahat ng carnivores ng sabay-sabay, hayaan ang bagyo na magngit-ngit ng walang kontrol? Hiningi pa lang, agad nang inutusan ni Leo si Gray at ang Velociraptors na kumilos. Sa isang dambuhalang hukbo, kaya nilang magdulot ng nakamamatay na sugat. Ang paddock 2 ay may 5 Dilophosaurus, katamtamang laki ng mga carnivore, 5 metro ang haba at kalahating tonelada ang timbang, na kayang sumuka ng nakasisilaw na lason. Nakatitiyak silang walang makakakita at mapipilay. Nasa paddock 4 ang 2 Carnotaurus, malalaking mandaragit, 8 metro ang haba at 3 toneladang timbang, kilala bilang mga cheetah ng Cretaceous dahil sa kanilang pambihirang bilis sa pagtakbo. Paddock 10 ay naglalaman ng isang Giganotosaurus, isang malaking carnivore na may mga dorsal spine, na malaki ang pagbabago sa pamamagitan ng genetic engineering, kaya tinawag itong Northern Giganotosaurus. Isa-isang nilulusob ni Leo ang paddock 8 sa isang malakas na pagbagsak at lahat ng carnivore ay napalaya. Sa ganitong paraan, nagbago na ang kapangyarihan sa Isla Nublar magpakailan pa man. Hindi na laruan ng tao ang isla na ito. Sa mga dinosaur na ngayon ang pagmamay-ari nito, sa wakas ay nakalaya na mula sa kanilang mga kulungan, ang mga carnivore na pinalaya ay sumabog sa matinding mga hiyaw ng tagumpay, at pagkatapos, isang malakas na hiyaw ng ganap na awtoridad ang sumabog sa hangin sa ibabaw nila. Nang tumaas sila upang tingnan ang tunog, nakita nila ang isang dambuhalang 4 na paang may pakpak na dragon na nakalutang sa ibabaw nila. Mabilis nilang naintindihan. Ito ang 4 na paang pakpak na dragon na sumire sa kanilang mga tarangkahan at pinalaya sila. Tumingin si Leo sa mga carnivore mula sa itaas at muling sumigaw ng may kapangyarihan. Ang ibig sabihin ay walang pang-iligtas. Sumuko ka o mamatay. Ang mas maliit na pangkat ng Compsognathus at ang grupo ng Dilophosaurus ay bumaba sa lupa sa takot. 3 Carnotaurus at 2 Pterosaur ang tumingin sa nakakatakot na laki ni Leo at yumuko ang ulo nila rin. Ngunit ang natitirang Therizinosaurus, Quetzalcoatlus, Spinosaurus, at Giganotosaurus ay ayaw magpasakop ng basta-basta. Maganda, naisip ni Leo, habang pinapansin ang bawat reaksyon nila. Yung mga handang magpasakop, hindi niya sila guguluhin. Yung hindi, pipiliting niyang sumunod. Walang sinayang na salita si Leo. Ibinukod niya ang mga pakpak at mabilis na bumaba, tina-target ang pinakamalakas sa kanila, ang Giganotosaurus. Nabigla sa bigla ang atake ni Leo, nagsusubok itong umiwas, ngunit huli na ang lahat. Isang napakalakas at nakakapigil hiningang puwersa ang bumagsak at ang Giganotosaurus, na may 15 tonelada, ay sumalpok sa hangin na parang baseball sa home run. Binabagtas nito ang ilang gusali bago tuluyang humina ang lakas nito. Unang nahulog, sa paglapag ni Leo agad siyang umiikot sa lugar at pinalipad ang kanyang buntot na parang club sa isang malawak na arc na nagpagulong sa Spinosaurus sa kabilang panig. Walang personalan, pero kayong lahat ay basura. Isang sigaw ng takot ang umalingaw-ngaw. Nang maramdaman nitong nakalayo na ang laban, agad na pinalawak ng Quetzalcoatlus ang mga pakpak nito at sinubukang lumipad at tumakas. Hindi mo kaya itong talunin, sige, tumakbo ka lang. Tumakbo. Sa sandaling itulak ng Quetzalcoatlus ang likod nitong mga paa para tumalon sa hangin, nasa ibabaw na nito si Leo na parang kidlat at gamit ang kanyang 10 metrong taas, niyayakap at hinuhuli ang Quetzalcoatlus na nasa 4 o 5 metro na ang taas mula sa lupa, sa isang malinis na hawak, saka ito ibinabagsak pabalik sa lupa. Ang huling natitirang Therizinosaurus ay sobrang natakot na bumagsak na lang sa lugar, sobrang paralisado upang makagalaw. Lumalabas si Leo ng isang huling malakas na sigaw ng dominasyon at nagsisigawan ng mga ito upang magpakita ng pagsunod sa kanya, nakaluhod sa lupa at lubos na natalo, wala nang magagawa ang Quetzalcoatlus kundi magpababa rin.
Ang Giganotosaurus at Spinosaurus na sa wakas ay nailabas mula sa mga labi ay ganap ng maamo ngayon. Ang mundo ng mga dinosaur ay umiikot sa isang batas, ang malakas ang kumakain sa mahina at ang pinakamalakas ang namumuno, kaya't naipasa ni Leo ang lahat ng mga carnivore sa Jurassic World sa kanyang kontrol. Malaki na ang kanyang mga puwersa, ngunit ito'y mga dinosaur lamang sa lupa. Hindi niya nakakalimutan na nasa Westlake Zone sa gitna ng Jurassic World. May isang Mosasaurus, isang walang katulad na lakas sa sarili nito. Ang Mosasaurus na ito ay walang duda ang pinakamakapangyarihang nilalang sa buong franchise ng Jurassic, ang Tagong Ace, na sa pelikula ay nilulon ang huling boss at Dominus Rex sa isang kagat, higit sa 30 metro ang haba, mas malaki kaysa sa anumang tunay na Mosasaurus noong panahon ng Cretaceous. Kahit si Leo ngayon ay hindi nagmamadaling makipag-away sa bagay na iyon. Sa ngayon, nananatili silang magkaisa sa kapayapaan. Hindi pa kailangang pakilyusan si Leo ang Mosasaurus, maaari pang maghintay. May mas mahalagang bagay na kailangang unahin muna. Pinapalakas ni Leo ang kanyang Jurassic Alliance at pinangungunahan sila papunta sa kanilang huling destinasyon, ang South Harbor District ng Jurassic World. Ang South Harbor District ang pangunahing pantalan ng isla, matatagpuan sa timog na baybayin ng Isla Nublar, ang tanging daan papasok at palabas para sa lahat ng mga bisita. Malalim na ang gabi, ngunit may malaking bilang pa rin ng mga turista na nagtipon doon. Biglang mula sa tahimik na kalangitan, isang sigaw ang bumusina sa hangin, pumupuno sa kalangitan. Ano yun? Kulog ba yun? Lahat ng turista sa pantalan ay tumingin pataas, nakatitig sa isang madilim na masa sa kalangitan na mabilis na papalapit sa kanila. Habang lumalapit ito, napagtanto nilang hindi ito bagyong ulap. Ito ay isang apat na paa na may pakpak na dragon, mabilis na bumabaril papunta sa kanila sa ilalim ng malakas na sigaw ng mga pakpak. Kahit mula sa malayo, ramdam ng lahat ang isang nakakapagod at napakalakas na aura na nagmumula sa nilalang. Kabilang, ang bawat turista na makakita nito ay napapailalim sa di mapigil ang takot. Ang apat na paa, pakpak na dragon na ito ay hindi kahawig ng kahit anong dinosaur sa Jurassic World. Isa itong halimaw, simple at walang paligoy-ligoy. Ang pantalan ay nagiging ganap na gulo. Pagkatapos, mula sa likod ng pantalan, isang pangkat ng mga mabagsik na carnivore ang lumalabas, pinipigilan ng lahat ng posibleng daan ng pagtakas para sa mga turista. Ang mga dinosaur ay umaatungal at kumikiyaw na para bang buong puso nilang ipinapahayag sa buong sangkatauhan na mula sa araw na ito, ang isla ay pagmamay-ari na ng mga dinosaur na pinapalakas ng takot at ang kagustuhang mabuhay. Wala nang ibang pagpipilian ng natitirang mga turista kundi tumalon mula sa pantalan papunta sa dagat at lumangoy para sa kanilang buhay. At sa ganito, ganap ng walang tao ang Isla Nublar. Mula sa araw na ito, tunay nang ipinagbabawal na lugar ito para sa tao. Tinitigan ni Leo ang gabi na dagat na nakapaligid sa kanya. Sa kabila ng dagat naroroon ang kalaban. Lahat ng ito ay simula pa lamang. Sumisikat ang araw sa silangan. Isang bagong araw ang nagsisimula, dapat sana'y ordinaryo at mapayapa. Ngunit isang balitang biglaan ang nagpasabog ng balita sa buong mundo. Sa Jurassic World, ang parke na temang nasa Isla Nublar na pinapatakbo ng Masrani Global Corporation, isang malaking kaguluhan ng mga dinosaur ang sumiklab, nagdulot ng malaking pinsala sa mga empleyado at bisita. Noong araw ding iyon, dumating ang isang lihim na dokumento sa punong tanggapan ng Monarch na nasa Bermuda's Castle Bravo. Natapos na ni Dr. Serizawa basahin ang bawat pahina nito. Yung lalaking Indominus Rex, hindi lang ito isang dinosaur. Isa itong tunay na halimaw, bulong ni Dr. Serizawa sa sarili. Ang top secret na dokumentong ito ay naglalaman ng katotohanan sa likod ng riot ng mga dinosaur sa Jurassic World. Ayon sa mga salaysay ng iilang nakaligtas, isang nakakatakot na apat na paang may pakpak na dragon ang lumitaw sa pantalan sa huling bahagi, dala ang isang hukbo ng mga mandaragit na nagsimula ng isang pagpatay. Sa lahat ng posibilidad, ang apat na paang may pakpak na dragon na lumitaw sa huli ay ang lalaking Indominus Rex. Hindi ka pani-paniwala. Matapos ang Caesar at ang tatlong iba pang mga hayop na nagwala, ngayon ay may isa na namang artipisyal na halimaw. Vivian Graham, ang katulong na nakatayo sa malapit ay nagsabi ng may halatang pagkabigla, ang kasakiman at ambisyon ng tao ang magiging sanhi ng kanilang pagbagsak. Dr. Serizawa humihingang ng matagal at mabagal, ginagamit ang mga artipisyal na halimaw upang labanan ang mga likas na halimaw. Halimbawa si Caesar, dati ay isang karaniwang chimpanzee lamang, ngunit dahil ang kanyang ina ay na-injekta ng isang eksperimental na compound habang nagbubuntis, ipinanganak si Caesar na may katalinuhang lampas pa sa karaniwang chimpanzee. 2 taon na ang nakalipas, pinangunahan ni Caesar ang mga unggoy sa isang bukas na pag-aalsa, sinakop ang Muir Woods National Monument sa labas ng San Francisco. Pagkatapos ay itinatag ng mga monarchs ang outpost 11 sa Muir Woods at itinakda si Caesar bilang unang artipisyal na halimaw na naitala. At mayroon pang 3 hayop na nagwawasak, ang albino gorillang si George, ang lumilipad na lobo na si Ralph at ang dambuhalang buwaya na si Lizzie. Bawat isa sa kanila ay na-expose sa isang bioengineered serum na ginawa ng isang kumpanya ng GeneTech na nagpasimula ng kanilang mga mutasayon. 1 taon na ang nakalipas, sinunog nila ang Chicago, at nang matapos na sila sa lungsod, nawala ang 3 rampage beasts. Wala nang nakakita sa kanila mula noon. Parehong kaso ang nagpatunay na hindi talaga makokontrol ng tao ang mga artipisyal na halimaw na ito, at sa huli ay laging magbabayad ng presyo.
Pero gaya ng dati, ang tanging aral na natutunan ng tao mula sa kasaysayan ay na hindi talaga natututo ang tao kailanman. Ang lalaking Indominus Rex na ito ay isa na namang aral na puno ng dugo. Naganap na ang trahedya. Wala nang ibang masabi ngayon. Wala nang magagawa ang monarch kundi pumasok at ayusin ang gulo. Kaya agad na nagsusulat si Dr. Serizawa ng formal na kahilingan ng mano-mano upang isumite sa senior leadership ng monarch, hinihiling nilang magtatag ng isang outpost malapit sa Isla Nublar upang subaybayan at pag-aralan ang lalaking Indominus Rex. Sa layuning iyon, binigyan din ni Dr. Serizawa ang lalaking Indominus Rex ng pangalang Mirarez. Lumipas ang 3 araw na parang isang iglap mula nang maganap ang riot ng mga dinosaur sa Jurassic World. Ganoong mga insidente tulad nito ay naging karaniwan na sa mga nakaraang taon. Halos bawat taon ay may isa o higit pang malakihang pag-atake ng mutant na hayop o insidente ng monster. Nasanay na ang mga tao dito. Unti-unting nawawala ang ingay tungkol sa pangyayaring ito pero patuloy na binabantayan ng monarch ang Isla Nublar. Nakalap na nila ang pondo at mga tauhan at naghahanda ng umusad sa isla. Mula ng paalisan ng bawat tao sa isla, sinimula ni Leo ang muling pagsasaayos sa mga dinosaur sa loob ng Jurassic World. Ang pangunahing prioridad ay pagkain. Kung wala ng tao na magbibigay nito, kailangang maghanap na ang mga dinosaur para sa kanilang sarili. Ang sagot, magtipid at magpalawak. Ang pag-iingat ay nangangahulugang manghuli ng may pagpipigil, kaya't pinapunta ni Leo ang lahat ng herbivores, Triceratops, Ankylosaurus, Parasaurolophus at iba pa, papuntang hilaga sa mga mataas na bahagi ng Isla Nublar. Pinapayagan lamang ang mga carnivore na manghuli sa itinakdang oras, ang pagpapalawak ay nangangahulugang paghahanap ng pagkain sa labas ng Isla Nublar. Mas pinipili ni Leo ang pagpapalawak pagkatapos lahat kailangan niyang manghuli at magpakain upang makaipon ng gene points at kailangan din niyang humanap ng bagong teritoryo sa labas ng isla. Ayon sa kwento ng Jurassic franchise, ang nakatengang bulkan sa Isla Nublar ay paputok sa loob ng ilang taon. Bago mangyari yon, kailangang makahanap si Leo ng bagong tahanan. Sa pinakamataas na palapag ng pangunahing control building, ang pinakamataas na punto ng Jurassic World na ngayon naging kanyang pribadong pugad, binubuksan ni Leo ang simulator panel at nagsisimulang mag-allocate ng kanyang mga puntos gaya ng dati. Una niyang ibinubuhos ang lahat ng gene points na naipon niya nitong mga nakaraang araw sa gene ng Brachiosaurus. Sa ilang saglit, kitang-kita ang pagkalaki at paglawak ng katawan ng Indominus Rex. Ang katawan ni Leo ay nananatiling 30 metro ang haba, nakatayo ng 15 metro, na may wingspan na malapit sa 100 metro at timbang na 500 tonelada, na mas malaking pa sa asul na balyena, ang pinakamalaking hayop sa mundo. Ang tunay na nakagugulat kay Leo ay ang walang hanggang kakayahan sa paglaki na na-unlock matapos ay upgrade ang gene ng Brachiosaurus, na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang lampasan ang lahat ng hangganan at lumaki ng walang katapusan. 30 metro at 500 tonelada ay simula pa lang. Matapos ma-maximize ang gene ng Brachiosaurus, ituon ni Leo ang pansin sa gene ng Pterosaur, itinutulak ang kanyang kakayahang lumipad sa antas 3. Bumabagal ang bilis ng paglipad hanggang 300 kilometro kada oras. Nagastos na niya ang kanyang mga gene point pero nagsasalita na ang mga resulta. Sa susunod na sandali, ibinuka ni Leo ang kanyang 100 metro na pakpak na may matinding pag-igting, saka siya tumalbog pataas gamit ang malakas na sipa mula sa kanyang likurang mga paa, diretso siyang umakyat sa ulap. Sinusuri niya ang buong isla ng Isla Nublar sa isang malawak na ikot, nag-iiwan ng bakas ng malakas na hangin na sumabog sa kanyang likuran. Bukod pa rito, nakakuha siya ng 2 bagong kakayahan sa genetika nitong mga nakaraang araw. Ang gene ng Pachycephalosaurus, matigas na bungo, at ang gene ng Parasaurolophus, emisayo ng tunog. Ang matigas na bungo mula sa gene ng Pachycephalosaurus ay pinatatibay ang sariling bungo ni Leo, mas makapal, mas matigas, at mas matibay kaysa dati. Pagdating sa sonic emission mula sa gene ng Parasaurolophus, kahit walang tumubo na ulo na may crest mula sa pag-integrate ng gene na iyon, nagkaroon siya ng kakayahang maglabas ng sound wave at malayang kontrolin ang kanilang frequency at pitch. Napakabisa ng mga aplikasyon nito, mula sa pagtanggap ng mga transmisyon ng alon ng tunog at sonar detection hanggang sa paggamit nito bilang isang sonic na armas. Binubuksan niya ang kanyang panel ng estadistika, species Indominus Rex, katawan 30 metro ang haba, 15 metro ang taas, timbang na 500 tonelada, kulang pa rin sa gene points, hindi kailanman sapat upang magastos. Sabi ni Leo habang lumilipad, mukhang kailangan kong iwanan ang Isla Nublar at maghanap pa ng mas maraming biktima, at higit sa lahat, nanatili ang antas ng buhay ko sa yugto ng hayop nitong buong panahon. Wala pa siyang ideya kung paano makakabuti sa susunod o kung ano talaga ang susunod na antas. Wala pang malinaw na sagot si Leo sa ngayon pero bago ang lahat may isang huling banta sa loob ng Jurassic World na kailangang harapin muna. Munting Mosasaurus, maghanda ng makatagpo ang iyong hari, ang Westlake Zone sa gitna ng Jurassic World, ang nakapaloob na tubig kung saan inaalagaan ang Mosasaurus. Sa nakalipas na mga araw, naging mas hindi mapakali ang Mosasaurus. Ang dahilan ay simple, walang tao na nagpakain dito sa loob ng ilang araw, lahat ay plano ni Leo. Panatilihing gutom ang Mosasaurus ng matagal at bababa ng malaki ang kanyang lakas sa laban. Sa ganitong kalamangan, tamang-tama ang oras para kontrolin ito. Lumipad si Leo at agad na nakarating sa ibabaw ng Westlake Zone. Sa ilalim ng kalmadong ibabaw, nagsisimula ng mag-ikot at magbago ang tubig.
Pagkatapos, sa susunod na sandali, sumabog ang ibabaw na parang depth charge, at isang napakalaki at mabagsik na panga ang sumabog mula sa spray, tinutulak pataas papunta kay Leo sa itaas. Habang ganap nitong nalalampasan ang tubig, lumalantad ang tunay nitong anyo, isang dambuhalang mosasaurus na higit sa 30 metro ang haba. Eksaktong hinihintay ko ito, tinikman ng isda ang bitag. Lumalapit si Leo gamit ang parehong pangil na kuko at sinunggaban ng may tiyak na lakas ang malawak na nakabukas na itaas at ibabang panga ng mosasaurus. Mukhang hindi inaasahan ng mosasaurus ang ganitong pagtutuwang. Nangangailangan ito ng malaking effort para isara ang panga, ngunit mas malakas si Leo. Hindi lang nito maisara ang bibig, buong katawan nito ay nakakabit na ngayon sa hawak ni Leo. Panahon na para sa paglapag. Habang muling pinalipad ni Leo ang kanyang 100 metrong pakpak, dinadala ng kanyang napakalaking katawan ang mosasaurus sa pamamagitan ng lakas, binubuhat ang halos 200 toneladang nagwawalang uyam na hayop pataas, inilalayo ito sa tubig. Lubos na nagpapanik, ang mosasaurus ay kumikilos na parang isdang humihingal, ngunit laban sa isang Indominus Rex na mas malaki na ngayon sa kanya, wala na itong magagawa. Boom! Sa wakas, binuhat ni Leo ang napakalaking mosasaurus ng ilang metro sa hangin, saka ito itinapon ng malakas sa tuyong lupa. Sa laban sa tubig, kahit na mas malaki siya, hindi siya komportable sa malalim, kaya may tunay pa ring banta ang mosasaurus. Pero sa laban sa ere o lupa, nasa kanyang palad ang mosasaurus. Kahit sa lupa, ginagamit ng mosasaurus ang laki nito para magwala at makipaglaban ng marahas, habang si Rexy, Gray, at ang iba pang mga dinosaur ay napapalingon sa takot, namamangha sa laki ng mosasaurus at sa pinsalang kaya nitong dalhin, at lalong namamangha kay Leo na napakadaling hawakan ito. Di nagtagal, unti-unting napapahinga ang pagod na mosasaurus, tuluyang napagod, at ganap na nasa awa ni Leo. Sa wakas, lumapag si Leo sa lupa at umungal ng may awtoridad sa halos humihingang mosasaurus. Wala na itong magagawa kundi magpasakop sa kanyang nakatataas at matatag na presensya. Pagkatapos nitong magpasakop, pinapabalik ni Leo ito sa tubig ng West Lake Zone. Pinapalampas ang buhay nito, at bilang huling regalo, tinapon ni Leo ang isang bangkay ng Brachiosaurus na naiwan mula sa kanyang sariling pagkain, at walang pag-aatubili nitong nilapa ito. Habang ako ay kumakain, kakain ka rin, at ibibigay ko sa iyo ang iyong kalayaan. Ang malawak na dagat sa labas ay mas malaki kaysa sa maliit na lawa na ito sa pamamagitan ng kanyang sigaw. Ipinaalam ni Leo ang kanyang hangarin sa mosasaurus tulad ng lahat ng iba pang dinosaurong narito. Mula pagkabata, nakulong ang mosasaurus sa makitid na lawa na ito. Ngayon nawasak na ang power grid ng Jurassic World, patay na ang mga electric fence, nabasag na ang mga pader, nakakonekta na ang West Lake sa bukas na dagat sa kabila. Naiintindihan nito. Tumugon ito ng mababang malakas na ugong, puno ng taos-pusong pasasalamat na hindi maipaliwanag. Ang Jurassic Alliance ay ganap ng nagtipon-tipon. Lumipad si Leo at umangat sa langit, sumisigaw ng isang sigaw na tinatawag ang bawat kasapi ng Jurassic Alliance na magtipon sa ibaba. Sa kalangitan sa itaas, umiikot at lumilipad ang Quetzalcoatlus at isang pangkat ng Pterosaur. Sa ibabaw ng tubig, umangat ang mosasaurus. Sa lupa, dumating ng mabilis ang mga babae na Indominus Rex Gray, Rexy, Giganotosaurus, Spinosaurus, at ang iba pang mga carnivore. Sukat nito, presensya nito, ang tunay na pagbabalik ng isang hari ng dragon. Sa mga nakaraang araw, nabuo ang isang hierarkiya sa loob ng Jurassic Alliance. Leo, bilang pinuno ng lahat ng dinosaur, ay unanimously na ginawad bilang haring dragon ng Jurassic na may pinakamataas na ranggo sa lahat. Pangalawa lamang sa kanya si Gray, ang kanyang kapatid. Sumusunod sa kanila ang 5 general na dragon, Mosasaurus, Giganotosaurus, Rexy, Quetzalcoatlus, at Spinosaurus. Sa ibaba nila, ang 8 knight ng dragon. Opisyal nang naitatag ang Jurassic Alliance. Ang sigaw nito ay gawing muli ang mga dragon na dakila. Ding! Binabati kita, nalagpasan mo na ang Jurassic World. Gantimpala, 2,000 gene points. May tunog ng notification mula sa simulator na pumapasok sa tainga ni Leo. Jurassic World, tapos na. Sandali namang huminto si Leo. Pagkatapos ay bamahan ng impormasyon sa kanyang isipan, nagbibigay sa kanya ng mas malinaw na larawan tungkol sa mundong kanyang ginagalawan. Ang mundong kanyang kinabibilangan ay hindi lamang ang mundo ng mga pelikula ng Jurassic World. Ito ay isang pagsasanib ng maraming universo ng mga pelikula tungkol sa mga halimaw. Pagsikat ng planet ng mga unggoy, Rampage, ang dakilang pader, Megalodon, Kong, Isla ng mga bungo, at Godzilla. Ang mga dinosaur sa Jurassic ay sadyang maliit na bahagi lamang ng iceberg. Ang mundong ito ay mas komplikado kaysa sa iniisip ni Leo. Maaaring ang Jurassic World ay isang tutorial lang. Totoo ang Kong, Godzilla, Ghidorah, at mga Titan na halimaw. Mga nilalang na tumatangkad ng daang metro na may bigat na libu-libong kahit daang libong tonelada. Interesante, si Leo ay tinanggap ang katotohanan ito ng walang pag-aatubili at nakaramdam ng pag-asa para sa lahat ng nakalaan sa hinaharap. Mas nakakatakot, mas maganda. Bumalik sa kasalukuyan, ang bagong nakuha na 2,000 gene points ay diretso inilaan sa pag-upgrade ng natitirang gene ng Pterosaur, Pachycephalosaurus, at Parasaurolophus hanggang sa kanilang susunod na antas. Gen ng Pterosaur, madaling paglipad, umuunlad sa sonic flight, 5 beses ang lakas ng pakpak, umaabot sa Mach 1 o 1,224 km/h ang bilis ng paglipad.
Gene ng Pachycephalosaurus, makapal na bungo, umuusad sa bakal na bungo at mga bakal na buto. Ang buong estruktura ng kalansay ay pinalakas hanggang sa lakas na katulad ng solidong bakal. Gene ng Parasaurolophus, sonic emission, umuunlad sa sonic pulse. Ang mataas na enerhiyang alon ng tunog na inilalabas mula sa bibig ay pinipiga at pinapabilis sa napakataas na bilis, nagbubunga ng isang napakalakas na shockwave. Tatlong gene upgrade na ito ay naganap ng mabilis, nagdadala ng panibagong pag-angat sa lakas ni Leo. Mas mabuting tingnan muna ang Islas Orna. Matapos mag-isip sandali, ang una niyang target ay ang Islas Orna, ang kapatid na isla ng Isla Nublar. Ipinaalam niya kay Gray, pagkatapos ay umalis na, diretso sa kanluran patungo sa Islas Orna. Sa kabila ng Isla Nublar ay ang malawak na walang hanggang dagat, nasa 140 kilometro sa kanluran ng Islas Orna, pero para kay Leo, ilang minuto lang ang layo nito. Sa kalangitan, unti-unting bumibili si Leo, mas mabilis pa, habang tumitindi ang pagtutol ng hangin sa bawat segundong lumilipas. Ang nakaperming hangin na nauuna sa kanya ay mariing hinahati at itinataboy. Nabubuo ang mga shockwave sa magkabilang dulo at isang malakas at nakabibinging pagputok ang sumabog sa kalangitan, isang sonic boom. Walang duda, nakalampas na si Leo sa sonic barrier, nakakamit ang tunay na sonic flight. Sa parehong oras, sa Islas Orna, isang koponan ng Monarch Advanced Scout ang dumating sakay ng ilang Black Hawk na helikopter. Isa pang isla sa gitna ng kawalan, sobra na ang aking pagsasawa sa mga isla. Minsan siyang naging operatiba ng Special Forces ng British Air Force at noong 1973, naglakbay siya sa isang misteryosong isla sa South Pacific, ang Skull Island. Halos nakaligtas siya sa impyernong iyon at sumali sa Monarch, ngunit mula noon, taglay ni Conrad ang matinding takot sa mga lugar na tulad nito. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, iniutos ng pamunuan ng Monarch na pangunahan niya at ang kanyang kasama na si Weaver ang Advanced Scout Team sa Islas Orna para magsagawa ng survey at pumili ng lugar para sa Outpost 13. Relax lang, isang simpleng misyon lang ito ng survey. Halos wala nang natitirang buhay na hayop sa Islas Orna, hindi tulad ng Skull Island. Nagbibigay ng katiyakan si Weaver, ang deputy team leader. Ngumingiti si Conrad at nagbigay ng paumanhin ng ngiti. Nandito na siya, walang silbi ang reklamo. Matapos ang masusing pagsusuri, kinumpirma ng koponan ang kanilang napiling lugar sa silangang bahagi ng tubig ng Islas Orna. Sapat na, umalis na tayo. Sa wakas tapos na, inaalis ni Conrad ang pawis sa kanyang noo at sinasabi sa mga dahilan na hindi niya maipaliwanag, may nararamdaman siyang hindi mapakali at hindi mapaliwanag. Natapos na ang koponan sa pagtukoy ng lugar. Sila ay pumasok sa mga Black Hawk helicopter isa-isa, handa nang umuwi at mag-ulat kay Monarch. Bang! Biglang bumagsak ang isang malaking bato mula sa hangin, tinamaan ng diretso ang isang Black Hawk na kakalipad lang, pinuputol ang rotor nito. Biglang nawala ng lakas ang helicopter at bumagsak mula sa langit, sumalpok sa lupa ng may malakas na ingay. Anong nangyayari? Anong nangyari? Nagulat na sigaw ni Weaver sa nakita. King Kong, tumatayo si Conrad na parang tinamaan ng kidlat, malaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Kong, nalilito si Weaver. Nasa Skull Island si Kong. Paano siya mapupunta sa Islas Orna? Ngunit sa susunod na segundo, isang napakalaking albino gorilla ang bumungad mula sa gubat, bawat kalamnan ay kumikilos ng may lakas. 12 metro ang taas at 9 na tonelada ang timbang. Hindi si Kong iyon. Iyan si George, ang albino gorilla, isa sa 3 hayop na nagwasak sa Chicago isang taon na ang nakalipas. Agad siyang nakilala ni Weaver na bigla at hindi makapagsalita. Matagal nang pinaghahanap ni Monarch ang 3 rampage beasts na ito at ni minsan ay hindi pumasok sa isip ng kahit sino na nagtatago na pala sila sa abandonadong Islas Orna. Lahat ng unit, Black Hawk 3 na ang bumagsak. Black Hawk 2, tumulong na. Halos hindi makayanan ni Conrad ang kanyang emosyon at ipinapadala ang utos sa pamamagitan ng kanyang komunikasyon. Sa sandaling iyon, isang mas malaking at mas nakakatakot na hayop ang sumabog mula sa gubat, isang dambuhalang lobo, buong katawan nito. Punong-puno ng malalalim na itim na balahibo na mga tulis gaya ng mga karayom, ang mga harapang paa nito ay payat at mabilis tulad ng isang cheetah, ang mga kuko ay parang mga balisong na kumikislap na may nakakatakot na kinang, may mga pira-pirasong tinik na tumatakip sa likod at buntot nito na parang isang porcupine. Hulog kayo, 26 na metro ang haba, 14 na metro ang lapad sa balikat, timbang ay 13.8 tonelada. Si Conrad mismo ang kumukuha ng kontrol sa Black Hawk 1, biglang itinaas ang anggulo at lumihis papuntang silangan patungo sa baybayin. Nang makita na hindi na humahabol sina George at Ralph, huminga si Conrad ng maluwag, ngunit sa pagdating ng Black Hawk 1 sa baybayin, sumabog ang dating tahimik na dagat. Mula dito, umangat ang isang bunganga ng isang nilalang na parang crocodile na sobrang laki na kayang lunukin ang buong helicopter, isang dambuhalang crocodile na mas malaki pa kaysa sa pinagsama nilang sina George at Ralph. Lizzie, na may habang 68.5 metro, 18.5 metro ang taas, na may timbang na 150 tonelada. Pakiramdam ni Weaver ay bumaba ang puso niya hanggang sa sahig. Sina George at Ralph ay sandaling lang nakainom ng vaporized bioengineered serum. Limitado ang kanilang mga mutasayon, ngunit si Lizzie ay buong-buo ang paglunok sa isang buong bote nito. Ang kanyang mutasayon ay nasa ibang antas na talaga. Isinara ni Lizzie ang kanyang nakakatakot na mga panga at pinutol ng tuluyan ng buntot ng Black Hawk 1 mula sa hangin.
Bababa na tayo, magmadali sa pagtama, sumisigaw si Conrad. Parang masakit na pamilyar ito, sa isang malakas na pagbagsak sumalpok ang Black Hawk isa sa baybayin. Pinapalambot ng tubig ang pagtama. Sinaalis ni na Conrad at Weaver ang kanilang mga seatbelt at nakipaglaban palabas sa gulo, ngunit sa ibabaw lamang ng tubig ay natagpuan nilang nakatayo si Lizzie na parang bundok na nakatayo sa kanilang ibabaw. Yung napakalaking ngiping na bunganga na ilang pulgada lang ang layo sa kanilang mga mukha. Sa harap ng isang halimaw tulad nito, para lang silang dalawang langgam. Sa oras na halos mamatay na sina Conrad at Weaver, isang serye ng malakas na pagsabog na parang kulog ang sumabog mula sa malayo sa langit. Kahit mula sa malayo, nang marinig nila ang sigaw na iyon, naramdaman ni na Conrad at Weaver na nanginginig ang kanilang mga tainga na para bang nawalan sila ng pandinig. Si Lizzie ay umuungol din ng masakit at umiwas sa dalawang maliit na figure habang inihahampas ang kanyang malaking katawan papunta sa pinagmumulan ng ingay. Ano iyon? Pagkatapos nilang makabangon mula sa pagkabigla, tumingin sina Conrad at Weaver pataas at nakita ang silweta ng isang apat na paa, may pakpak na dragon na mabilis na lumalapit, ang 100 metrong pakpak nito ay nagwawala ng isang humihiyaw na bagyo sa baybayin ng Isla Sorna sa bawat pagtibok. Ito ang lalaking Indominus Rex mula sa Isla Noblart, si Moraes. Pareho silang sigaw ng sabay, agad siyang nakilala. Kumpara sa mga kuha na kanilang ni-review bago umalis, mas lumaki pa si Moraes at ang bilis ng kanyang paglipad ay nagdulot ng sonic boom. Malinaw na nasa antas ng Mach 1 sa malakas na hangin, sabay-sabay na sumisigaw ng galit sina Lizzie, Ralph, at George. Para sa kanila, teritoryo nila ang Isla Sorna, at ang dragon na ito ay isang mananakop. Mukhang pamilyar ang tatlong ito. Ang bagong dating ay walang iba kundi si Leo, na dumarating sa Isla Sorna upang suriin ang sitwasyon. Isang albino gorilla, isang lumilipad na lobo, isang dambuhalang buwaya. Ito ang tatlong hayop na nagwawasak mula sa pelikulang Rampage, at narito sila mismo sa Isla Sorna. Ang saktong timing naman. Talagang kulang ako sa gene points ngayon. Ang mga ordinaryong hayop ay halos walang ibinibigay sa akin. Tanging ang panghuli sa mas malalakas na hayop at halimaw ang makapagbibigay sa akin ng totoong puntos ng gene. Ting tatlong hayop na nagwawala ay mukhang puno ng halaga. Dapat ay napakalaki ng halaga nila sa gene points. Unang tinutukan ni Leo ang pinakamaliit sa tatlo, si George. Pinasasara niya ang mga pakpak at bumababa mula sa langit na parang isang meteor. Ang nakakatakot niyang anino ay niyayakap si George ng buo. Nakita ni George ang Indominus Rex na papalapit sa kanya at itinapon ng parehong malaking bato na ginamit niya para tamaan ang helicopter. Diretso sa bungo ni Leo, hindi tumakbo si Leo. Hinahayaan niyang tumama ang bato. May malakas na ingay ng pagkaputol at ang bato ay nabasag sa pagtama. Bungo ni Leo na pinalakas ng gene ng Pachycephalosaurus na may kakayahang bakal na bungo at bakal na buto ay tuluyang tumanggap ng tama, walang gasgas. Sa susunod na sandali, ang mga kuko ni Leo na parang sibat kumikislap sa malamig na liwanag ay sumasalubong sa buong lakas niya at kumikislap na parang kidlat papunta sa leeg ni George, diretso sa ulo niya, parang tibak na dumadaan sa prutas. George, nabuhay at umiindayog kanina lang, biglang nawala ang ulo, ang katawan niya na walang ulo ay bumagsak sa lupa. Napatay mo ang isang mutant na silverback gorilla. Nakuha ang 1,000 gene points. Tapos na ang pagsusuri ng gene. Gene ng silverback gorilla, kapal ng kalamnan, gene ng piteng, walang limitasyong paglaki, gene ng balyena, mabilis na paglaki, gene ng titip, daang beses na lakas, lakas ng pagsabog, 1,000 gene points, malaking koleksyon ng mga hayop, walang duda. Malaki ang gantimpala. Ang mas nakakagulat kay Leo ay ang pagpatay kay George ay nagbubunga ng 4 na magkakaibang gene ng hayop ng sabay-sabay, halos tiyak na resulta ng bioengineered serum na nagpasimula ng mutasayon, ngunit maaaring hintayin ang gantimpala hanggang matapos ang laban. Nagtutulungan sila. Lumipat na tayo dito ngayon. Sa ganap na pagtutok ng halimaw sa galit nito kay Leo, nagsimula ng tumakas sina Conrad at Weaver mula sa laban, isang maling galaw lang mula sa kahit alin sa mga nilalang na ito, at mapaparam na sila tulad ng mga langgam ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay sumabog si Ralph na parang cheetah sa bilis, nilalapit ang sarili at tumatalon ng malakas, ibinababa ang panga sa katawan ni Leo. Hindi natatanggal ng matinding kagat ni Ralph ang mga kaliskis ni Leo gaya ng inaasahan. Sa halip, bumabasag ang kanyang mga ngipin sa pagtama na para bang kumagit siya sa isang piraso ng matigas na bakal. Buong pagkabigo ang atake. Agad na ipinapakalat ni Ralph ang lahat ng 4 niyang paa na parang isang mamamatay tao, binubuka ang kanyang pakpak, umaakyat sa hangin at sinusubukang tumakas palayo, ngunit hindi papayag si Leo na makalayo siya. Isang malakas na pagtulak gamit ang kanyang likurang mga binti, kasabay ng pagpatak ng kanyang mga pakpak at ang kanyang dambuhalang katawan, pinapalipad siya mula sa lupa. Isang pangil na pangsikad ang lumabas at niyayakap si Ralph sa kanyang likurang binti. Sa isang walang pakialam na heel aim, bumagsak pabalik sa lupa ang payat na katawan ni Ralph at saka bumagsak si Leo sa ibabaw niya, buong lakas na pinapalo ang ulo ni Ralph. Mahigit 500 toneladang bigat ang biglang bumagsak at sumigaw si Ralph sa sakit pagkatapos ay nanatiling walang galaw. Napatay mo ang isang mutant na Grey Wolf. Nakuha ang 3,000 gene points. Kumpleto na ang pagsusuri ng gene. Gene ng kulay abong lobo, antas isa ng pagpapalakas ng pagtitiis. Mas maraming puntos ng gene ang nakuha ni Ralph kaysa kay George at mas marami rin siyang dalang pinagsamang genes ng hayop bago pa makabawi si Leo. Sa wakas, nakalapit na sa kanya ang napakalaki ngunit mabagal na si Lizzie.
Hindi lang siya malaki, sobrang taas din ng kanyang lakas at depensa. Yung mga panga na may nakakatakot na lakas ng kagat ay kayang durugin ang isang tangke. Ang mga internal osteoderms ng kanyang katawan ay kayang tiisin ang anumang karaniwang armas ng tao nang walang kahirap-hirap. Pagkatalo sa kanya ay hindi madaling gawain. Sa sandaling lumapit siya, biglang umiikot ang buntot ni Lizzie na parang isang nakatali na bitag at ang kanyang itaas na katawan ay sumalpok pasulong na parang nakabaluktot na bitag. Kahanga-hangang pagbagsak. Nararamdaman ni Leo ang isang hangin na sumalpok sa kanyang mukha mula sa harap. Malaki ang bunganga ni Lizzie na nakabukas sa nakakatawang anggulo, diretso sa lalamunan ni Leo. Kung tatamaan iyon at susundan pa ng kanyang kilalang death roll, magiging mapaminsala ang kahihinatnan, pero mas mabilis si Leo sa reaksyon. Ang kanyang psychic na pakiramdam ay nababasa ang galaw ni Lizzie bago pa man ito magsimula. Inilalak niya ng eksakto ang kanyang hawak sa kanyang itaas at ibabang panga, pagkatapos ay pinipilit silang buksan. Naramdaman ni Lizzie ang panganib at nagwala sa takot, ngunit huli na ang lahat. Buong bibig niya ay binasag mula sa sulok, napakalaki ng pagkakaipit kaya hindi na ito muling maisasara. Niyaya ni Lizzie ang isang daing ng sakit. Ang kanyang malaking katawan ay nanginginig ng desperado at saka lamang siya nakawala sa hawak ni Leo. Pinili ni Leo na sumugod ng diretso sa loob gamit ang puwersa ng paulit-ulit na pagbagsak at paghahagis upang targetin ang mga buto ni Lizzie mula sa loob. Matapos ang higit sa 10 malakas na pagtama at paghampas sa lupa, ang paligid nila ay puno ng malalaking hukay at sirang-sira na hindi na makikilala. Tulog na tulog si Lizzie. Bawat buto sa kanyang katawan ay naging pulbos, ang kanyang katawan ay nanghihina at ganap na sumusuko. Napatay mo ang isang mutant na alligator mula sa Amerika. Nakuha ang 10,000 gene points. Tapos na ang pagsusuri ng gene. Gene ng alligator, bala na may kalansay na kaliskis, antas isa. Ang dami nang nakuha. 3 hayop sa rampage na napabagsak, 14,000 gene points agad. Binabati kita, natapos mo na ang rampage. Gantimpala, 3 mutagenic serum. Ang mutagenic serum na binuo ng isang kumpanya ng GeneTech sa pelikulang Rampage ay pinagsasama-sama ang maraming gene ng hayop at nagdudulot ng genetic mutation sa isang nilalang na sumisipsip nito. Muling umalingaw ang tunog ng simulator sa tainga ni Leo. Mga mutagenic na serum. Nagniningning ang mga mata ni Leo. Ngayon ay isang bagay na kapaki-pakinabang, hindi naman niya kailangan para sa sarili niya. Hindi naman talaga kulang ang mga gene ng hayop sa mga serums para sa kanya. Nagtatapos ang laban at unti-unting naglalaho ang alikabok. Sa wakas, napapansin ni Leo si Conrad at Weaver na nasa lupa sa ibaba. Parang isang tao na naglalakad sa kalsada na hindi mapapansin ang mga langgam sa ilalim ng paa. Sa gitna ng laban, hindi napansin ni Leo ang mga ito pero mukhang kakaiba ang dalawang tao na ito. Hindi ba si Loki yun sa Captain Marvel? Agad na napagtanto ni Leo na mga ordinaryong tao lang sila pero may malapit na nakahandusay na Black Hawk helicopter at malinaw na nakalimbag sa fuselage nito ang isang baligtad na funnel-shaped na simbolo. Monarch. Ngayon ay naintindihan ni Leo, ang dalawang tao ay mula sa Monarch, ang organisasyon sa pagtukoy sa mga halimaw sa universe ng halimaw. Anong ginagawa ng Monarch sa Isla Sorna? Hinahanap ba nila ang 3 hayop na rampage o ang target ay si Leo mismo at ang mga dinosaur sa Jurassic? Sa anumang kaso, wala ni isang balak si Leo na payagan ang pagmamatsyag ng tao sa kanyang teritoryo at hindi rin kabilang ang Monarch. Nabubuhayan sina Conrad at Weaver mula sa gulong-gulong na lupa, ngunit bigla silang niyayakap ng malamig na parang buto. Habang unti-unting itinaas nila ang kanilang mga ulo, nakita nila ang pares ng makapal na pulang mata ng mga marauder na nakatitig ng diretso sa kanila. Pagkatapos, isang binti na parang bumagsak na haligi ang bumaba at pinuksa sila na parang mga langaw. Binubuksan ni Leo ang kanyang panel ng estadistika. Pangalan Leo. Mga estadistika ng katawan, 30 metro ang haba, 15 metro ang taas, 1,000 tonelada ang timbang. Tulad ng inaasahan, walang pagbabago sa haba at taas ng katawan. Ngunit sa sobrang tindi ng densidad ng kanyang mga kalamnan, doble na ang kanyang timbang, lumampas na sa 1,000 tonelada. Pinagsama pa ito sa 1,000 beses na lakas ng pagbubuga. Ang kanyang pinakamataas na lakas ng pagsabog ay umabot na ngayon sa 1,000,000 na tonelada. Isama pa ang mabilis na paggaling. Hanggang hindi tuluyang masira ang kanyang katawan, maaari siyang gumaling at mag-regenerate ng mabilis sa paglipas ng panahon. Patuloy na dumarami ang bilang ng mga hayop na gene na mayroon siya. Sa kabuuan, 18 na ngayon. Sa susunod, mas uunahin ang pagpapalakas ng estruktura ng pangunahing gene. Iyan ang pundasyon ng tunay na paglago ng kapangyarihan. Sa natitirang higit 10,000 gene points, ipinupuspos ni Leo ang mga ito sa walang katapusang paglaki para sa pagpapalawak ng sukat ng katawan, lalo pang lumalaki. Bawat bahagi ng katawan ng Indominus Rex ay sumasabog sa isang panibagong alon ng paglaki. Umabot na sa 50 metro ang haba, 25 metro ang taas at umakyat sa 5,000 tonelada ang timbang. Katulad ng isang karaniwang destroyer class na barko pandigma. Ang natitirang mahigit 5,000 gene points ay ipinamahagi sa bakal na baluti para sa balat, pinatibay na kalamnan para sa mga kalamnan, bakal na bungo at bakal na buto para sa kalansay, bakal na pangil ng pitang para sa mga ngipin, at bakal na kuko na parang sibat para sa mga kuko. Bawat isa ay ina-upgrade ng sunod-sunod. Pagkatapos halos maubos ang gene points, bumabalik si Leo sa kasalukuyan. Sinusuri niya ang buong La Sorna at kakaunti na lang ang natitirang mga hayop.
Ngunit ang pangkalahatang ekosistema ng isla ay nananatiling maayos pa rin, dahil walang pakikialam ng tao, ang kalikasan sa La Sorna ay angkop para sa paglaki ng mga dinosaur. Plano ni Leo na gawing ikalawang base ng operasyon ang isla na ito. Lumipas na ang oras. Nagsisibulo na ang dilim nang hindi niya napapansin. Hindi na nagtagal si Leo sa La Sorna. Ibinubukan niya ang kanyang mga pakpak na ngayon ay umaabot na ng 150 metro mula dulo hanggang dulo. Binasag ito ng matindi at muling lumipad pabalik sa hangin, dala ang 3 bangkay ng mga hayop na nagwawala pabalik sa La Noblar.